Ang lolo ko ay nagdala ng shotgun para makuha ko ang matibay na trabaho. Talagang umakyat siya sa bundok para manghuli. Ngunit habang masaya siyang nagdadala ng wild boar pauwi, hindi ko siya pinahalagahan. Sa halip, kinuha ko ang tungkod at sinaktan ang kanyang mga binti. Dahil alam ko na sa araw na iyon, pupunta na ako sa refinery para mag-report. Nagtatago ang matanda sa lahat at lihim na pumasok sa bundok. Nakalabas siya sa harap ng hari ng mga baboy ramo. Bagamat nakabalik siya ng buhay. Ngunit sa huli, hindi na nakayanan ng matanda ang taglamig ng 1,990. Sa mga sandaling ito, habang tinitingnan ang pamilyar na matanda sa aking alaala, ako'y sabik at nag-aalala. Kailangan kong makaisip ng paraan. Pigilan mo siyang umakyat sa bundok. Habang ako'y balisang-balisa at hindi mapakali. Isang malamig na boses ng makina ang biglang sumabog sa isip ko ng walang babala. Binabati kita, matagumpay mong nabind ang entry plunder system. Bigla akong nagulat. Automatiko kong tiningnan ang dilaw na asong may sakit ang isang paa. Isang matinding ideya ang biglang sumagi sa isip ko. Lolo, ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Huwag mo sana akong sisihin. Tahimik kong inuusal sa isip ko. Pero hindi nag-aatubili ang aking mga kamay. Sa direksyon ng aso, agad kong ginamit ang aking kakayahan. Kasabay nito, biglang sumigaw ang matanda na nasa loob ng bahay at nag-uusap. Ay naku! Sakit ng binti ko. Ang sakit! Ang ingay na ito ay nagulat kay Kapitan Liu na nasa tabi. Agad siyang lumapit upang tingnan. Nakarinig ng mga sigaw sa loob ng kwarto. Agad akong pumasok sa pinto. Nagpakita ako ng mukha na parang naguguluhan. Mabilis na nakabawi ang matanda, akala niya ay luma na itong sakit. Ngunit pagkatapak niya, nagbago ang mukha ng matanda. Biglang naging tahimik ang hangin sa loob ng kwarto. Tumingin kami ni Kapitan Liu sa isa't isa. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Lumipas ang 2 minuto. Si Liu Aiguo ay napabuntong hininga na lang. Mukhang hindi ka na makakapasok sa bundok. Sa tingin ko, mas mabuti nang itigil ang pangangaso sa nayon ngayong taon. Umaasa siya sa lumang shotgun ni Ginoong Xu. Papasok siya sa bundok para manghuli buong taglamig. Para masolusyonan ang malaking problema ng pagkain ng karne sa buong nayon. Ngayon, ayos lang, nakasimangot na lang siya. Naghahanda ng umalis. Sa mga sandaling iyon, bigla akong nagsalita. Ating Tio Liu, hindi makapasok ang lolo ko sa bundok. Nandito naman ako. Nagtaka si Liu Aiguo. Luminga siya at tumingin kay Ginoong Xu. Puno ng tanong ang kanyang mga mata. Hindi pa matanggap ni Ginoong Xu ang katotohanan. Punong-puno ng hindi pagkakaunawaan ang kanyang mukha. Bagaman nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang apo. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa buong baryo. Sa huli ay tumango siya. Nakita ang sitwasyon, hindi na ako nagtagal. Lumiko at umalis na. Sa likod ko, sina Huzi at Huang Pi ay masayang sumunod. At sa sandaling tumakbo ako palabas ng bakuran. Ang kapitan ng bahay na si Liu Aiguo ay lumingon. At kumindat kay Ginoong Xu. Nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Lao Xu, may sasabihin ako sayo. May bagong babaeng kaibigan sa tabi ng kawangis. Mabilis silang nagkasama, bumaba ang boses. Nagsimula ng magplano. Nagmamadali akong pumunta sa bahay ng pangalawang tiyuhin. Ang pangalawang tiyuhin na si Xu Chongwen ay natutunan ang ilang kasanayan mula sa matandang lalaki noong kanyang kabataan. Napunta sa kampo ng gubat. Araw-araw akong sumasama sa teknisyan, nililibot ang bundok para alagaan ang gubat. Pero maganda ang sahod at benepisyo. Kapag maganda ang taon, nakakakuha ng 80 hanggang 70 piso sa isang buwan. Dahil dito, mas maginhawa ang buhay ng pamilya ni Tio kaysa sa iba. Sa bakuran, si pinsan kong si Xu Qingguo ay naghahati ng kahoy gamit ang palakol. Nang makita akong dumating, agad siyang umiti ng malaki. Kuya, bakit ka nandito? Pumasok ka na at maupo. Qingguo, huwag ka nang magalit. Magmadali ka na, tayo'y papasok sa bundok. Nakita ni Xu Qingguo na nagmamadali ako, kaya hindi na siya nagtanong pa. Lumingon siya at pumasok sa bahay para magbihis ng makapal na damit. Ngunit hindi ako nakahinga ng malalim. Isang madilim na anino ang biglang sumulpot mula sa tabi ng kubo. Ang mga pakpak ay humahampas na parang may hangin. Ang matulis na tuka ay biglang kumagat sa aking hita. Agad akong nasaktan at napangisi. Matagal akong nakabawi bago ko nakita ng malinaw. Ang umatake sa akin ay isang malaking tandang. Talagang nagalit ako. Diretso kong pinahawak kay Tijer ito sa lupa. At walang pag-aalinlangan na kinuha ang kanyang matapang nakataga. Sandali! Isang damdaming hindi maipaliwanag ang sumiklab sa puso. Mga dekada ng paghihirap sa nakaraang buhay ay nagpasikat sa batang pusong iyon na nawalan ng mga talim. Ngunit sa sandaling ito, bigla kong naramdaman na ang nawalang sigla ay bumalik. Nais kong sumigaw ng malakas sa langit. Ngunit may isang tao ang matinding tumapik sa aking puwit. Nang inikot ko ang aking ulo at handa na sanang magalit, nang makita ko kung sino ang dumating. Walang sabi-sabi, tumakbo ako agad. Ito rin ang nagbigay sa akin ng malinaw na kamalayan. Nasa harap ng matapang at masungit na tiyahin.
Ang mga salitang nakuha ko ay talagang walang silbi. Kasabay nito, ang napakalakas na sigaw ng tiyahin ay marahang narinig mula sa likuran. Su Qingyuan, ikaw na si Raulong bata. Ito ay ang malaking tandang na inalagaan ko ng 6 na buwan. Para kay Tita Er. Talagang kayamanan niya ang malaking tandang na iyon. Katatapos lang ng pagnanakaw ng mga salita. Sinadya kong lumingon pabalik. Nakita kong ang malaking tandang ay parang nawawala ang isip habang naglalakad. Mukhang ang sinasabi ng sistema na hindi maibabalik na pinsala ay nagiging tanganga. Ang pinsan kong si Su Qingguo ay sumunod na tumakbo palabas. Mukhang naguguluhan pa siya. Kapatid, anong ginawa mo kay mama? Tumatakbo na tayo. Nagtakbuhan silang dalawa ng walang direksyon. Diretso silang tumakbo sa harap ng bahay ng kapitan. Dito lang sila huminto, hingal na hingal. Nang dumating kami ng nagmamadali, may 7 o 8 tao nang nagtipon sa bakuran ng bahay ni Kapitan Liu. Ang namumuno ay isang lalaking nasa gitna ng edad, si Li Shengli ang pangalan. Sikat ang batang ito sa aming grupo bilang pasaway. Nang makita kami ni Liu ay guo. Umiti siya at ipinaliwanag sa lahat. Sabi niya, may sasabihin lang ako, ngayong taon hindi makakarating sila Oksu. Ang pagpasok sa bundok, ipapaubaya ko na kay Qingyuan ang pamumuno. Pagkatapos ng sinabi, agad na hindi natuwa ang lahat. Bilang mga mangangaso, mas naunawaan nila kaysa sinuman ang panganib ng pangangaso sa bundok. Noong una, mayroong si Ginoong Oksu na nangunguna. Kaya medyo nakaramdam ng kapanatagan ang mga tao. Ngunit ngayon, bigla na lang pinalitan ng isang batang walang karanasan. Kung ilalagay mo ang sarili mo sa kanilang sitwasyon, walang sinuman ang matutuwa. Hindi ako nagpakita ng emosyon, kundi ngumiti ng malamig. Tayo'y magpusta. Ngayon, papasok sa bundok. Kung ako'y walang dalang anuman pagbalik. 1 kilo ng baboy ang ibabayad ko sa lahat. Kung makakabalik ako na may dala. Li Shengli, dalhin mo sa akin ang luma ninyong alak. Nang marinig ito ni Li Shengli, hindi na nag-isip, tumama sa hita at pumayag. CJ, ayos na. Sa oras na iyon, huwag kang umiyak. Ang mga tao sa paligid ay nagbigay ng mga tunog ng pagdududa. Maliwanag na hindi nila akalaing mananalo ako. Pati si Su Qingguo na nasa likuran ko ay nag-iisip din. Tapos na. Kung matalo talaga si kuya. Kahit mabugbog ako, kailangan ko pa ring nakawin yung patay na tandang sa bahay bilang pambayad. Pagkatapos, sama-sama silang pumasok sa bundok. Dahil may pustahan. Naghiwalay agad ang dalawang grupo sa paanan ng bundok. Bihira ang tao sa gubat na ito. At natabunan na ng makakapal na nyebe. Malambot ang pakiramdam kapag tinatapakan. Sa nyebe malapit sa daan ng lupa, may mga bakas ng paa ng iba't ibang hayop. Sinundan ko ang mga bakas at maingat na naghanap. Hindi ko rin nakalimutang kumaway kay Tiger at Huang Pi sa tabi ko. Ang dalawang asong ito ay mga hunting dog na tinuruan mismo ng matanda. Agad silang yumuko, idinikit ang ilong sa lupa, at nagsimulang maghanap ng amoy sa paligid. Si Huzi ay isang tunay na Liaoshen na lobo. Siya ay isang likas na mahusay na manghuli. Samantalang si Gan Huang Pi ay isang tunay na Chino na kanayo ng aso. Bagaman hindi kaakit-akit ang itsura ng asong ito. Ito ay matalino at may napakabuting pang-amoy. Matagal na ba? Biglang huminto ang dalawang asong nasa unahan. Naglabas sila ng sunod-sunod na mabilis at mababang ungol. Ako at si Su Qingguo ay maihawak na panggupit. Mabilis kaming nakarating sa posisyon ni Huzi at Huang Pi. Sa malayo, makikita ang ilang metro mula sa burol. May ilang maliliit na bilog na mga hayop na naglalaro sa mga palumpong. Ngunit sa labas ng mga palumpong, may nakatayong isang malaking itim na baboy na may bigat na mga 3 o 400 libra. Ang mga pangil nito ay nakakakilabot tingnan. Si Su Qingguo ay nakadapa sa likod ng burol, medyo natatakot. Medyo naiinis na bumulong siya. Ate, may malaking baboy dito. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga iyon. Kung mga maliit na biik lang, kaya pa naming hulihin. Pero kung itong malaking baboy, kahit 10 pa tayo, hindi tayo sapat para dito. At saka, lumabas tayo para hanapin si Xia Umao. Hindi man lang sila nagdala ng shotgun. Alam mo, sobrang lakas ng territorial instinct ng mga wild na baboy. Sino ang maglalakas loob pumasok? Kapag umatake, kahit hindi ka mamatay, siguradong masasaktan ka ng grabe. Kaya pala pati si Su Qingguo na medyo tanga ay nagpanik. Ang ganitong hindi pagsasabi ng totoo. Kapag lumala, pwede talagang magdulot ng malaking problema. Pero hindi ito ang tamang oras para magreklamo. Agad akong nakaisip ng paraan. Kailangan lang maghukay ng bitag sa daan ng mga baboy damo papunta sa bundok. Tapos maglagay ng ilang matibay na lubid. Siguradong may pag-asa. Kasi kakapasok pa lang ng taglamig, hindi pa nagsisiksikan ang mga baboy damo sa loob ng bundok. Pero hindi dapat sa leg, sa paa lang dapat. Ilagay ang lubid sa paa ng baboy damo. Para hindi ito makagalaw at maipit sa hukay. Ang natitira ay ang pagtitiis na lang. Nagsimula kaming maghukay ng butas at naglagay ng takip. Nang makumpirma naming makakapasok ang baboy ramo, bumalik kami sa daan na aming dinaanan.
Naghahanda na akong humuni upang utusan ang dalawang aso. Bigla akong nakarinig ng putok ng baril. Naging seryoso ang aking mukha, agad kong hinila si Xukingguo para magtago. Sa mga panahong ito, delikado ang makatagpo ng estranghero na may baril sa bundok. Mas mabuti nang huwag magpakita, sino ba ang nakakaalam kung sino sila? Biglang nagulat si Xukingguo at sumigaw. Uy, kuya, tingnan mo, hindi ba si Uncle Shengli yun? Sinundan namin ang tinuturo niya. At nakita nga namin sina Li Shengli at ang iba pa. Abala silang naglalagay ng bala sa kanilang shotgun. Sa hindi kalayuan, ang malaking baboy na nagulantang ay parang baliw na tumatakbo papunta sa kanila. Mabilis ang kamay ni Li Shengli. Muli siyang nagpaputok sa baboy ramo na paparating. Tinamaan niya, pero hindi tumigil ang baboy ramo. Bagkus, lalo pa itong nagalit. Agad na tumakbo palayo ang lahat. Pero si Li Shengli ang pinuntirya ng malaking baboy ramo. Hindi nagtagal, nahabol na siya nito. Kitang-kita, malapit nang tumama ang dalawang pangil sa kanyang likuran. Sa gitna ng panganib, biglang umingay ang isang sipol mula sa malapit na burol. Agad na tumahol si Huzi at Huang Pi. Kailangan talagang gumawa ng ingay para makuha ang atensyon ng mga baboy ramo. Tama nga, narinig ng malaking baboy ramo ang mga sigaw. Binitiwan si Li Shengli at tumakbo pabalik sa mga palumpong. Ginamit ang ilong para dukutin ang ilang maliliit na baboy. Agad na nagsipagtakbuhan ang halos 10 baboy ramo. Sa oras na iyon, may 100 kilong. Diretsong tumatakbo papunta sa inyo. Nakita ko si Xiao Mao na papalapit. Sa instinct, gusto kong ipasampa si Xukingguo sa puno. Ngunit si Xukingguo ay humarang sa harap mo. Naramdaman ko ang init sa aking puso at itinulak siya sa likod. Ang mga salita na nakuha ko mula sa tandang ay ngayon ay talagang magagamit. Pagkatapos, ibinaba ko ang aking mga binti at nag-horse stance. Nang sumugod si Xiao Mao Gozi sa harapan ko, tinarget ko ang tamang sandali. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang dalawang pangil ng kalaban. Pero kahit ganoon, tinulak pa rin ako ng lakas niya paatras. Hindi pa ako nakatayo ng maayos. Binuka ni Huzi ang kanyang bibig. At malakas na kinagat ang liig ng maliit na baboy damo. Ang sakit na ito ay nagpaloka kay Xiao Mao Tuanzai. Inilabas ko ang kanang kamay ko mula sa likod at hinugot ang baril. At biglang tinaga ito sa katawan ng baboy ramo. Si Xukingguo na dumating para tumulong ay nakatulala sa gulat. Bakit biglang parang nagbago ang kapatid? Masyadong kalmado at malakas. Hindi lang siya ang nagulat. Si Li Shengli na bagong nakalabas mula sa pintuan ng kamatayan ay may mukha ring hindi makapaniwala. Pero wala akong oras para pansinin sila, kunot ang noo ko. Yung tunog ng baboy kanina siguradong nagpagulo sa grupo ng mga baboy ramo. Habang tumatakbo ng mabilis si Dapao, biglang tumuwid ang 4 niyang paa. At biglang huminto. Dahil sa lakas ng pagpreno, lumipad ang buong katawan niya. Pero agad siyang bumangon. Namumula ang mga mata, sumugod siya papunta sa inyo. Ano pang hinihintay ninyo? Dali, humanap kayo ng puno at umakyat. Sumigaw ako kina Xukingguo at Li Shengli. Saka lang sila natauhan. Pinuri ka pa ni Li Shengli ng 2 beses. Agad siyang umakyat sa puno. Pero si Xukingguo ay sobrang balisa. Kuya, pinapapunta mo kami sa puno. Ikaw naman. Nandyan sina Huzi at Huang Pi. Ano pa bang mangyayari sa akin? Tama naman ang sinabi mo. Sina Huzi at Huang Pi ay personal na sinanay ni Lolo. Kahit hindi sila kasing laki ng mga malalaking basketballista. Pinakamagaling naman sila sa teamwork. Hindi na nagsalita pa si Xukingguo. Mabait na umakyat sa puno. Nakita ang 2 tao na ligtas. Dala ko ang 2 aso at tumakbo patungo sa malaking basket. Harapin ang malaking hayop na may timbang na 4 o 500 libra. Hindi natatakot sina Tiger at Yellowskin. Si Yellowskin ang tumutok sa atensyon, si Tiger ang umatake. Ang malaking basket ay abala sa harap at hindi nag-aalala sa likuran. Ilang beses na tumakbo ngunit nakaiwas si Yellowskin. Si Huzi sa likod ay palaging naghahanap ng pagkakataon. Sa wakas, sinamantala niya ang sandaling nagpapahinga ito. Biglang sumunggab si Huzi at kinagat ang mahalagang bahagi ng malaking basket. Napahiyaw agad ng malakas ang malaking basket. Sa sobrang sakit, gumulong-gulong siya sa lupa. Matagal din siyang sumigaw bago nakabawi. Sa oras na ito, hindi ako naglakas loob lumapit. Ang 2 matutulis at malalaking pangil na iyon. Hindi ito isang biro. Ang may karanasang si Tiger at Huang Pi ay patuloy na humahagigik sa malaking basket at itinulak ang nalilito ng baboy ramo patungo sa patibong. Nakita ni Xukingguo at Li Shengli sa puno na wala ng panganib. Kaya bumaba na rin sila. Sumunod kayo sa akin at maglakad pasulong. 3 tao ang naghabulan. Mabilis na umabot sa lugar ng bitag. Yung malaking hayop ay mahigpit na nahuli ng 2 harapang paa. Nagsusumikap itong makawala sa kanyang kinalalagyan. Hindi ko siya pinansin. Sa halip, inuna kong asikasuhin yung maliit na hayop. Nakita ni Li Shengli ito at nakaramdam ng ginhawa. Pumunta siya upang hanapin ang mga tao na kumalat kanina. Kung dati ay akala niya swerte ang pagpatay sa maliit na hayop. Ngayon, ang malaking bula na ito ay ganap na nagpapakita ng aking lakas. Isipin mo, dati ay hindi ko siya pinapansin. Si Li Shengli ay nasasaktan ng labis. Hindi ko naisip ng masyado. Basta kumuha ako ng ilang tuyong sanga para mag-apoy.
Nagsimula akong magluto ng tinapay. Sa gitna nito, paminsan-minsan ay kumuha ako ng bato. Malakas na pinukpok ang malaking basket na may takip. Ayaw nila itong hayaang humiga at magpahinga. Pagkalipas ng 7 o 8 minuto, lumaganap ang amoy ng tinapay mula sa apoy. Kahit hindi pa nakakakain ng marami. Ibinabalik na ni Xukingguo ang batang baboy ramo. Naamoy niya ang tinapay at kumakalam ang kanyang tiyan. Gusto niyang mag-ihaw muna ng karne ng baboy ramo. Wala akong masabi. Ayaw mo bang mamatay ng mas mabilis? Pero mabilis pa rin akong nagbigay ng dugo sa baboy ramo. Kung hihintayin mong mag-blood congeal, hindi na masarap ang karne. Bukod dito, may isang patakaran sa bundok. Kapag nakakuha ka ng biktima, hindi mo dapat ito dalhin lahat. Kailangan mong iwanan ang isang bahagi para sa mga mabangis na hayop sa bundok. Para sa kapayapaan, kumbaga. Biglang naging masigla si Xukingguo. Hawak ang tungkod, ituloy ang pagtutulak sa malaking basket sa loob ng kahon. Naisip ko, kahit anong trabaho ang gawin. Kailangan may mapagkakatiwala ang tao sa paligid. Sa panahon ngayon, walang pamilyang nakakabuso. Huwag mong akalain na palagi silang mahinahon sa bundok. Kapag pumunta ka sa bundok, kung di mag-iingat, pwedeng may mangyari. May si Xukingguo na nakabantay sa tabi. Mas kampante ka na sa pag-aalaga sa maliit na maokongzi. Hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang may narinig na mga hakbang mula sa maliit na daan sa malapit. Magulo at sabog ang mga hakbang, may kasamang tunog ng yelo na nag-crack. Nabigla ako, kinuha ni Xukingguo ang panggupit na itak mula sa kanyang likod. Mukhang tense. Hindi maganda, kuya, may dumarating. Nang hindi pa kami nag-aalala ng matagal. Bigla naming natuklasan na ang dumarating ay si Li Shengli na naghanap sa amin dati. May kasunod na 7 o 8 lalaki na nagkukwentuhan. Nang makita nila ang maliit na butas sa lupa at ang malaking basket na nahuli sa hindi kalayuan. Nagtaka ang grupong ito. At biglang nagalit. Diyos ko! Malaking basket. Nag-uunahan ang mga tiyo sa pagyayabang. Para hindi mapahiya pagbalik. Kaya tumutulong ang lahat hanggat kaya nila. Magpahinga muna kayong magkapatid, ang mga tiyo na ang bahala. Habang pinupulupot ni Li Shengli ang manggas niya, sumisigaw siya. Nang may tumulong maghiwa ng mga maliit na baboy ramo. Nag-enjoy akong magpahinga. Mabilis na natapos ang pagproseso ng 2 baboy ramo. Naiwan ang mga laman loob ng baboy at isang ulo ng baboy. Ang natirang karne ay mahigit sa 400 na kilo. Nagniningning ang mga mata ni Xukingguo. Nagmungkahi siyang dalhin ang baboy pauwi. Dalhin natin ang lahat ng baboy pauwi. Sabay na rin nating nakawin ang tandang sa bahay para ihaw. Nang marinig ito, medyo may kahulugan ang aking reaksyon. Kingguo, gusto mong ipasan ko lahat ng baboy na ito pauwi. Saan pa naman ako magdadala kung hindi sa inyo? Kapatid, sana makakuha ka ng mas maraming karne mamaya. Nagpakatatag ako ngayon. Sa harap ng aking kapatid na ito. Walang masamang balak si Xukingguo. Dapat malaman ito sa mga panahong ito. Mahigit 100 kilo ng karne ng baboy ay kayang gawin ang maraming bagay. Kahit na makapag-asawa. Ngunit ang aking tanga na kapatid ay hindi man lang nag-isip. Hindi man lang niya naisip ang paghahati ng karne. Walang pakialam ang batang ito. Ngunit hindi ko maaring magpanggap na walang alam. Kahit na magkakapatid, kailangan pa ring malinaw ang usapan. Sa panahong ito, tanging mga mangangaso lamang ang nakakakain ng karne paminsan-minsan. Pumasok sa bundok para manghuli. Bilang karagdagan sa mga aso. Kailangan din ng maaasahang kasama. Kaya may ilang bagay na dapat linawin ng maaga. Nang maisip ko ito, pinalo ko ang aking hita. Kingguo, tawagin mo akong kuya. Hindi ko dapat samantalahin ang sitwasyon mo. May bahagi tayong 2 sa baboy na ito. Hindi ba't gusto mong magpakitang gilas sa baryo? Itong 200 kilo ng karne, sapat na para makapagmalaki ka. Pagkasabi niya nito, biglang napatigil si Xukingguo. Hindi makapaniwala siyang nagsalita. Kapatid, totoo bang gusto mong ibahagi sa akin ito? Ito ang hinuli nating 2, tawagin mo akong kuya. Tawagin mo akong kuya. Hindi ko dapat hayaan na mawalan ka. Itong pinsan kong ito, kadalasang tanga-tanga. Sobrang malapit siya sa akin at sa matanda. Kung may masarap na pagkain sa bahay, lagi niyang pinapadala sa akin. Kumamot si Xukingguo sa kanyang ulo. Alam mo naman kung ano ang itsura ng nanay ko. Ang baboy na ito, dadalhin ko pa uwi. Siguradong ibabalik niya agad sa bahay ng kanyang ina. Sa oras na iyon, wala kaming makukuha ng tatay ko. Kailangan pang pumunta sa bahay ng matanda para makikain. Naiinis na ako sa narinig ko. Hindi ba mabait sa'yo ang tiyahin? Sa bahay ng lola mo iyon, kung ibibigay, ibigay na lang. Hindi na dapat ulitin ang mga salitang ito sa hinaharap. Ang hirap naman para sa nanay mo na marinig ito. Sige na. Sing Cheng. Kapatid, ano man ang sabihin mo, iyon ang susundin ko. Susunod ako sa iyo. Uwi na tayo. Sumagot si Xukingguo ng masaya. Napilitan akong umiti. Patuloy na nagpaalala. Hindi pa ako tapos magsalita, si Xiao Maokun ay atin 2. Si Xiao Maokun ay atin 2. Yung malaki, kailangang hatiin sa mga tao sa baryo. Mamaya, kung sino man ang lumapit at magtanong, bigyan mo ng 1 piraso. Pag uwi mo, daanan mo si Tian at bigyan mo rin siya ng kaunti. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, kuya. Kung hindi dahil sa kanya na nakipaglaban sa mga masamang tao noon.
Baka nagkaroon ng malaking kapahamakan ang mga tao sa ating baryo. Kahit na masungit ang aking ina, madalas pa rin siyang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Pagkatapos, pabilis ng pabilis ang kanilang mga hakbang pababa ng bundok. Dumarami ang dilim at para hindi mag-alala ang matanda. Pinapabalik ko muna si Huang Gao sa bahay para maghatid ng balita. Samantalang si Gan Huzi ay patuloy na nagbabantay sa likuran ng dalawa. Sa araw, ayos lang, malawak ang tanawin. Kapag may panganib, makakapaglikas ka agad. Sa gabi, madilim na madilim. Kahit na may tigre na lumapit, hindi mo ito mapapansin. At saka, kakakakuha lang nila ng baboy ramo kanina. Sobrang mabango ng dugo sa katawan nila. Hindi ito biro sa malaking bundok sa gabi. Habang may mga tao na nagdadala ng karne ng baboy pababa ng bundok. Sa kabila, Baymutun gubat. Si matandang Xu, habang pinagmamasdan ang langit na tuluyang nagdilim, ay labis na nag-aalala. Biglang may ilang tahol ng aso mula sa labas ng bakuran. Pumasok ang dilaw na aso, kumakawag ang buntot. Nang makita ito ng matanda, kinabahan siya. Agad siyang lumuhod at hinaplos ang tiyan ng dilaw na aso. Nakita ko ang bilog na bagay na ito, kaya nakahinga ako ng maluwag. Mukhang may swerte ako ngayon. Sinabi ng kutob ng matandang manghuli. Siguradong hindi maliit ang dala ng apo ko ngayon. Habang masaya siya, bigla na lang may narinig na sigaw mula sa labas. Old Xu, nandyan ka ba? Ate, dinala ko ang bata para sa iyo. Isang taong may kultura. Pakalabas mo na si King Yuan na bata. Kung magkaisa ang dalawa, diretso na silang magsasama. Sa labas ng bakuran, si Kapitan Liu ay may kasamang isang magandang dalagita. Palagi siyang pumupunta rito. Sanay na siya sa dalawang aso ng pamilya Xu. Walang takot kahit kaunti. Pero hindi ganun ang batang babae. Tumingin sa asong dilaw na tumakbo sa bakuran. Natakot at umatras. Ang asong dilaw ay nagiging maingat sa mga estranghero. Nakaharang sa pintuan ng bakuran at walang tigil na tumatahol. Lumabas ang matanda sa tunog. Kapit Liu, hindi ba't sinabi nating bukas ng umaga? Bakit mo dinala ang dalaga dito sa 10 oras ng gabi? Kahit na mahirap makita ng malinaw sa gabi. Pero ang mata ng isang veteranong mangangaso. Agad nakita ni Tatang ang itsura ng dalaga. Kailangan kong aminin. Maganda talaga ang mga babaeng galing sa syudad. Huwag mo nang banggitin. Ang batang babae na iyan ay siya mismo ang nagpunta dito. Wala akong matutuluyan ngayong gabi. Kitang-kita kay Liu ay guo ang pagkawalang magawa. Sumilit siya sa loob ng bahay, walang tao. Bigla siyang napakunot noo. Lao Xu. Hindi pa ba bumabalik si King Yuan mula sa bundok? Gabi na kasi. Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Huwag kang mag-alala, okay lang si King Yuan. Pinababa na niya ang asong si Huang para maghatid ng balita. Huminga ng maluwag si Liu Aigo. Lumiko siya at mumiti sa dalagang nasa likod. Ito ang tao na gusto kong ipakilala sa iyo. Ito ang magiging asawang prinsipe mo. Si Feng Ziking. Hindi kita niloloko. Ang pamilya Xu ang tanging mangangaso dito sa ating gubat. Madalas silang kumain ng karne. Mamaya, pagbalik ng batang iyon, mag-usap kayong dalawa ng maayos. Kung sa tingin mo ay okay, dito ka na tumira. Hindi ka mahihirapan dito. Hindi nagsalita ang dalaga, lalo pang ibinaba ang kanyang namumulang pisngi. Ang asawa ay ipinakilala kay Xu King Yuan. Wala pa silang bumabalik. 3 lang silang naghihintay sa loob ng bahay. Magpapaliwanag sana si tatay. Pero naputol siya ng iyakan mula sa labas. Tay, yung panganay mong apo, pinatay ang malaking tandang namin. Tapos tinagay pa ang pangalawa mong apo. Yung 2 batang iyon, pumasok sa bundok. Ang late na, dalhin mo na yung tao para maghanap. Pumasok si tita habang umiiyak at itinulak ang pinto. Nakita niyang nagulat ang ilang tao sa loob. Ay! Sino to, anak ng bahay? Bumisita ba siya? Bakit ang ganda-ganda niya? Nataranta ang dalaga sa itsura niyang nakakatakot kanina. Tumigil ka na nga dyan. Huwag mong takutin ang dalaga. Ito ang babaeng ipinakikilala kay King Yuan bilang mapapangasawa. Yung 2 bata, ayos lang sila. Siguro babalik din agad sila. Maghintay ka na lang ng maayos. Nang marinig na ang dalaga ay para sa kanyang pamangkin na si King Yuan. Nagulat si Tia. Agad siyang umiti ng may kahulugan. Habang naghihintay ang ilan sa kanila. Sa kabilang panig, ako at sina Li Shengli at iba pa, ay nagdala na ng baboy pabalik sa baryo. Nang makita ng mga taga-baryo ang napakaraming baboy, si Li Shengli ay pinuri ng ilang tao. Ito ba ay malaking basket? Baka mahigit 300 kilo ito. Pero sa harap ng mga papuring ito, namumula ang mukha ni na Li Shengli at iba pa. Ito ay nahuli ni Xu King Yuan magkapatid. Wala kaming kinalaman dito. Katatapos lang ng salita, biglang natahimik ang maingay na karamihan. Lahat ng mata ay agad na tumutok dito. Si Xu King Go ay sobrang kinakabahan. Basa ng pawis ang kanyang palad. Ngunit ako ay tila kalmado. Sa wakas, ako ay nagmula sa hinaharap. Marami na akong nakita ng ganitong mga sitwasyon. Lahat ay nakatingin ng sabik. Nais na makakuha ng bahagi ng karne ng baboy. Sa panahong ito, ang mga karaniwang manggagawa sa pagtutroso.
Matapos ang isang taon ng hirap, hindi pa rin makakuha ng 20 kilo ng karne. Kahit na handang bumili ng karne, kailangan munang bumili ng taba para makagawa ng mantika. Tinitingnan ko ang mga mukha sa aking alaala. Sobrang saya sa puso ko. Kingo, kunin natin ang isang piraso ng karne. Ibigay sa mga tito at tita na narito. Ay naku, itong bata. Ang nakakahiya naman. Nagpapakumbaba ang mga tita. Pero nandyan na sila. Si Kingo ay puno ng saya. Inilapag ang karne ng baboy at agad na nagsimula. Sa isang galaw, ang talim ng kutsilyo ay mabilis. Sa isang iglap, lahat ay masaya at nakangiti. Mas masigla pa ito kaysa sa bagong taon. Pagdating nila sa harap ng bahay, mahigit 100 kilo na lang ang natirang karne sa balikat nilang dalawa. At iyon ay kahit may bahagi na ring dinala pabalik sina Li Shengli. Si Kingo ang unang pumasok sa bahay. Hindi pa man siya nakakabuka. Nakita na niya agad ang matalim na tingin ng ina niya. At pagkatapos, si Feng, ang Zaiking, na nakaupo sa kang. Sino na naman to? Bakit ang gwapo naman niya? Pagpasok ko sa loob ng bahay. Ako rin, pareho ang naitanong ko. Tiningnan lang ako ni Tia ng masama. Asawa mo yan. Sa wakas, umuwi rin kayong dalawang pasaway. Sabay kaming napatulala ni Kingo, nagkatinginan lang kami. Nakita ni Liu Aiguo na bumalik ako. Agad niyang ipinakilala si Feng Zaiking. Ito si Yuan. Ang panganay ng pamilya Laoksu. Magaling namang huli. Dito ko lang naintindihan. Sa panahong ito, ang mga kabataang ipinadala sa kanayunan na tinanggap ng mga linang at produksyon. Kadalasan ay may espesyal na katayuan sa pamilya. Palagay ko, ganun din ang dalagang ito. Isang babae na walang kakampi, ang hirap ng buhay niya. Kayong dalawa, pumunta kayo sa silid sa likod ng bakuran. Magkilala muna kayo. Dinala ko si Feng Zaiking na namumula ang mukha, papunta sa likod ng bakuran. Si Kingo lang ang naiwan sa harap ng bahay para mapalo. Hinila ng nanay niya ang taingan niya ng masakit. Pero mas masakit pa rin ang nararamdaman ni Kingo sa puso niya. Hindi niya maintindihan. Bakit ang swerte ng kuya? Hindi lang siya nakakuha ng malaking baboy ramo sa gubat. Pagbalik niya, may dagdag na asawa pa. Sa sandaling ito, ako at si Feng Zaiking ay awkward na nakaupo sa lupa. Mas halata ang kanyang kahihiyan sa mukha. Nakatagilid ang kanyang mga daliri sa kanyang damit. Nakaakit din ako sa kanyang hitsura. Ngunit nagkunwari pa rin akong kalmado at ipinakilala ang sarili ko. Sinabi kong hindi ko siya husgahan sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos kong sabihin iyon, bigla siyang umiyak ng tahimik, dahil sa mga dahilan sa pamilya. Mula nang magpunta sila ng kapatid niya sa kanayunan, wala na siyang nakitang mabuting tao. Pareho silang maganda, pareho ring nagtapos sa kolehiyo. Kaya maiisip mo kung gaano sila kinukulit. Pero matatag si Feng Jiaying. Ilang beses na siyang pinahirapan pero hindi siya sumuko. Kung hindi lang talaga wala nang magagawa. Hindi rin siya pupunta rito para maghanap ng paraan mabuhay. Kuyaksu, ako si Feng Jiaying. Basta't hindi mo ako kinainisan sa kalagayan ng bahay ko. Handa akong makasama ka. Pero bago tayo ikasal, maaari mo ba akong tulungan? Medyo nalilito ako. Ngunit habang tinitingnan ang kanyang kaakit-akit na anyo, nagsalita ako ng may pag-aalinlangan. Hindi diretsong sinabi ni Feng Jiaying kung ano ang tulong na kailangan, kundi ikinuwento ang kanyang mga karanasan. May isa pa siyang ate na mahina ang katawan at laging may sakit. Pagkatapos nating magpakasal, gusto kong alagaan mo kaming magkapatid. Pagkasabi ni Feng Jiaying, napayuko siya at hindi makatingin. Parang natulala ako. Naupo lang ako sa kama na parang tulala. May ganito palang magandang bagay. Si Feng Jiaying ay maghahain ng kahilingang ito. Matagal nang naisip sa bahay. Noong hindi pa ako pumasok sa bahay, narinig na niya mula sa mga tao sa labas. Ang tungkol sa paghahati ng karne. Sa mga panahong ito, mas mahalaga ang pagkain kaysa sa buhay. Ngunit handa pa rin si Yuan na ibahagi ito sa mga kababayan. Sapat na patunay na hindi masama ang kanyang pagkatao. Kapag pinakasalan mo siya, hindi ka na mahihirapan sa hinaharap. Mayroon pa akong kaunting pagdududa. Ang kapatid mo, maaari ba siyang sumang-ayon? Tumango si Feng Jiaying. Pinapunta ko muna ang ate ko sa bayan. Ako na lang ang nakikipag-usap sa iyo. Sang-ayon ka bang ilabas siya muli? Ngayon, wala na akong masabi. Ngunit hindi siya agad pumayag. Sinabi niya na pag-usapan muna pagkatapos dalhin siya. Agad nilang naayos ang bagay na ito. Pagkatapos, sinabi ko sa matanda ang tungkol kay Feng Jiaying. Talagang natuwa ang matanda. Naramdaman niyang sa wakas ay nakabawi na siya sa panganay. Ang kapatid na babae ni Feng Jiaying ay kinuha pabalik ni Liu Aiguo at inilagay sa likod na silid. Agad na nagbago ng mukha ang tiyahin. At hinawakan ang kamay ni Feng Jiaying na may ngiti. Anak, pagpasok mo sa pinto na ito. Ikaw na ang magiging tao ng pamilya namin. Ito ang aming batang lalaki. Si Feng Jiaying ay magalang na bumati kay Kingo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makontrol na tumingin sa bunto ng pulang-puting karne ng baboy sa lupa. Parang nawala siya sa sarili. Lumaki siya, na hindi pa nakakita ng ganitong karaming karne. Isang beses lang siya nakakita. At iyon ay bago siya umalis sa bayan nang bumili ang mga magulang niya ng 1 kilo ng karne.
Iyon ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa kanyang buhay. Si Tia ay pasulyap, at nakita niyang kinuha ni Kapitan Liu ang mahigit 10 kilo. Napakasakit sa kanya't halos manginig siya. Siguradong nagtrabaho ng husto ang pangalawa kong anak. Dapat dagdagan ang bahagi ng karne para kay Tia. Si Xukinggo ay napapailing sa tabi. Pakiramdam niya nakakahiya ang ina niya. Kaya hinila niya ito palayo. Napangiti ako. Kalma ang tono ko. Matagal na naming napag-usapan ni Kingo ito. Itong karne ng baboy ramo. Hati kami, tig-kalahati. Pero yung ilang kuneho, hindi kasali sa hatchan. Para iyon sa hipag kong babae at sa iba pa, pampalakas ng katawan nila. Nang marinig nilang tig-kalahati ang baboy, biglang lumaki ang mga mata ng tita. Ayos lang, King Yuan. Tama nga ang tita sa iyo. Kapag ikinasal na kayong dalawa, huwag kang mag-alala. Sino ang mga has namang bully sa kanya? Ako ang unang hindi papayad. Ito ang hinihintay ko mula kay tita. May espesyal na sitwasyon ang magkapatid na Feng Jiaying. Galing siya sa katabing baryo ng Kaoshan. Kailangan pa si Liu Aigo, ang pinuno ng kagubatan, ang mag-asikaso. Para lang mailipat ang impormasyon ng pagkakakilanlan. Ito ay isang kakayahan na kinaiinggitan ng lahat ng mga kabataang manggagawa. Dati, yung mga may interes sa dalawang babae doon. Baka magpunta para manggulo. Pero dahil tumutulong si Tia, kahit may magtangkang manggulo, hindi sila mananalo. Mabilis na nahati ang karne. Kinuha ni tita ang karne ng baboy sa kanyang kamay. Masayang hinila si Xukinggo. Nang nawala na ang mga tao, dinala ako ni Feng Jiaying sa likod na silid upang makita ang kanyang kapatid na babae. Medyo tahimik si Gao Mei bilang tao. Mahina rin ang kanyang katawan. Maaaring may kaunting pagtutol siya sa simula. Huwag ka namang masyadong nagmamadali, pwede ba? Hindi ko man lang pinag-isipan, agad akong pumayag. Pero parang may mali talaga. Jiaying. Hindi ba ang apelyido mo ay Feng? Bakit ang ate mo ay Gao ang apelyido? Anong nangyayari dito? Nagpakita si Feng Jiaying na walang magawa na ekspresyon. Ang pamilya ko at ang pamilya niya ay magkaibigan sa loob ng maraming taon. Nakatira ang aming mga pamilya sa isang malaking bakuran. Parang magkapatid kami. Pagkatapos, umalis ang mga magulang ng dalawang pamilya sa ibang lugar. Wala na kaming balita mula sa kanila. Kami na lang ang nag-asa sa isa't isa. Naiintindihan ko na. Bakit siya nagbigay ng ganong kondisyon? Bagamat nasasaktan ako para sa batang ito. Ngunit sa mga espesyal na sitwasyon ngayon, talagang walang magandang solusyon. Hindi ko kayang isipin ang magiging eksena kapag nakilala ko ang biyenan. Talagang mahirap ipaliwanag ito. Nasa isip ko pa lang ito. Ikinuwento ni Feng Jiaying ang sitwasyon ni Gao Mei. Tahimik ang personalidad ni Gao Mei. Maging mahinahon sa pakikitungo sa iba. Maasahang nakatatandang kapatid sa tabi. Isang tahimik na batang babae lamang. Matapos ang sunod-sunod na pagbabago sa pamilya. At muling ipinadala sa produksyon. Mahirap na kondisyon ng pamumuhay. Direktang nagdulot ng pagkasira ng kanyang katawan. Kung hindi dahil sa maingat na pag-aalaga ni Feng Jiaying. Pilit akong kumikita ng punto sa trabaho para buhayin kaming dalawa. Malamang matagal nang hindi kinaya ni Gao Mei. Ngayon, naghahanap silang dalawa ng masasandalan. Para lang makapagpatuloy sa buhay. Si Gao Mei na nasa loob ng bahay ay tila lutang. Nakahiga sa kama at mukhang nanghihina. Parang kahit anong sandali ay matutumba siya ng hangin. Kinuha ko ang ilang lumang damit ni nanay at lumapit sa pinto. Subukan mong huwag masyadong maingay. Gao Mei, natutulog ka na ba? Dala ko sa iyo ang karne ng kuneho. Narinig ang ingay. Pinipilit niyang sagutin kahit mahina ang katawan. Pumasok ka na. Hindi nakasara ang pinto. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Agad kong nakita ang isang dalagang nakasuot ng pulang coat. At mapusyaw na asul na mahabang pantalon na bumangon mula sa kama. Maputla ang kanyang mukha na may bakas ng karamdaman si Gao Mei iyon. Tahimik siyang nagmukha at malalim ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Hindi tulad ng inosente at batang si Feng Jiaying. Si Gao Mei ay parang isang plum blossom na namumukadkad mag-isa sa gitna ng taglamig. Kamusta? Ikaw si Xukinggo, tama ba? Ngayon dapat kitang tawagin. Bayaw. Medyo kakaiba ang reaksyon ko, hindi ko inasahan na ganito siya kadiretsyo. Ayos lang. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Jiaying. Ano ang nangyari sa karne ng baboy ramo? Narinig ko na masaya ang bayan dati. Matalinong inilipat ni Gao Mei ang usapan. Agad na nagsalita si Feng Jiaying ng may damdamin. Sa kanyang paglalarawan, ako ay naging isang matapang at makapangyarihang leader. Muli, nakatuon ang tingin ni Gao Mei sa akin. Bagaman may mga labis na pahayag sa kwento. Ngunit ang makapanghuli ng malaking baboy ramo ng mag-isa ay sapat na upang ipakita ang kakayahan ng lalaking ito. Ang manatili dito ay marahil hindi masama. Sa halip, ito ang pinakamagandang tahanan. Mabilis akong umalis. Ibinigay sa akin ng matanda ang lahat ng ipon niya sa loob ng dekada. Bilang karagdagan sa mga tiket ng bisikleta at makina ng pananahi na itinago niya. Nagbigay din siya sa akin ng halos 600 piso na cash. Tumingin sa makapal na bunto ng mga pagkakaisa. Isang mainit na damdamin ang bumuho sa aking puso. Talagang naantig ako.
Walang usapan sa gabi. Kinabukasan ng umaga, maaga akong bumangon. Una akong pumunta sa bahay ng matandang Efing. Tinulungan siyang painitin ang kanyang kama. Pagkatapos ay pumunta ako sa kwarto ni na Feng Jiaing at ang kanyang kasama. Alam kong natutulog pa sila, kaya hindi ako kumatok. Tahimik kong inayos ang mga pinagputol na panggatong. Sa sandaling ako'y lumingon at aalis na, may narinig akong kaluskos. Biglang bumukas ang pinto. Nang makita ako, si Feng Jiaing ay nagulat muna. Pagkatapos ay agad niyang inayos ang kanyang medyo magulong buhok. Medyo namumula ang kanyang pisngi. Nagsabi ako sa kanya ng ilang bagay at umalis na. Ngunit nag-umpisa nang magbago ang puso ni Feng Jiaing. Nang dumating siya sa tahanan ng mga Xu, wala siyang inaasahang anumang bagay mula sa magiging asawa. Ang tanging hangad ay makasurvive. Ngunit ang gabing ito ay tunay na nagbigay sa kanya ng pakiramdam sa pagkakaiba ni Xu Qingyuan. Mabait sa kapwa. Malumanay ang pananalita, may kakayahan at nagbibigay ng seguridad. Lalo na ang kanyang paraan ng pagkilos, ay mas maingat at mapag-alaga, kaysa sa mga lalaking kaibigan na puro salita lang. Parang isang ginoo mula sa malaking lungsod. Sa panahong ito, kung saan ang mabuhay ay isang biyaya. Ang pagnanasa ng mga tao para sa pag-ibig ay hindi kasing tindi, kaysa sa kanilang pagnanasa para sa pagkain. Si Feng Jiaing ay naniniwala na siya ay nagpakasal sa pag-ibig. Bagaman ipinakilala ako ng ibang tao, agad akong nahulog sa kanya. Mas mabuti pa ito kaysa magpakasal sa mga kabataang may pinag-aralan na nagiging taksil. Mabilis na umusok ang apoy sa kalan. Nagluto siya ng isang palanggana ng mainit na tubig at lumabas. Sa mga sandaling iyon, nakatingin ako sa mga bundok sa malayo. Tumingin si Feng Jiaing sa akin at hindi nagsalita. Nakatayo kaming dalawa ng tahimik. Hinayaan ang unang sinag ng araw sa umaga na bumalot sa aming katawan. Tahimik at maganda ang tanawin. Aking nasabi nang hindi ko namamalayan. Mukhang maganda ang ganitong buhay. Basta't nandyan ka. Biglang sumagot ang katabing si Feng Jiaing. Sa malambot na boses. Bumalik ang aking tingin, bigla ko siyang tiningnan. Ang batang ito na malapit ng maging aking asawa. Parang dati, nahihiya pa rin. Agad siyang tumingin sa ibaba at hindi makatingin sa akin. Hinawakan ko ang kanyang baywang, hindi ko siya pinigilan. Sumandal siya sa akin ng masunurin. Nagsanib ang aming mga katawan, nararamdaman ang init ng isa't isa. Patuloy kaming nasa ganitong posisyon. Tinatamasa ang sandaling pagmamahalan. Hanggang lumabas si Ginoong sumula sa bahay. Ahem. Si Feng Jiaing ay namumula ang pisngi. Dahil sa isang banayad na pag-ikas, nakawala siya sa aking mga kamay. Lumiko siya at tumakbo. Nakatayo ako sa aking kinaroroonan. Tumingin ako sa direksyong kanyang pinanggalingan at mumiti. Pagkatapos ay lumiko ako patungo kay Liu Aigo. Si Liu Aigo ang namamahala sa Baishuton Forest Farm. Mabait ang tao. Palaging nag-aalaga sa mga kababayan sa nayon. Ngunit may isang sekretaryo sa gubat, na isang matalinong nagtapos mula sa kilalang universidad, na ipinadala mula sa bayan, may matibay na koneksyon at mayabang. Gusto kong ayusin ang trabaho para sa magkapatid na Feng Jiaing. Kaya kailangan kong matapos ang mga bagay bago siya opisyal na umupo sa pwesto. Kung hindi, kapag pumasok na siya sa trabaho. Kung muli kong pag-usapan ito sa harap ng lahat, maaring magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Pagdating ko sa pintuan, nakita ako ni Tiazhao. Sumigaw siya papasok sa bahay. Ginoong Liu. Nandito na si King Yuan. Mabilis, lumabas ka. Si Liu Aigo ay lumabas mula sa bahay na may mukhang walang magawa. Ay naku. Ikaw, bata. Bakit ka naman kumuha ng karne? Kagabi, hindi ba't bagong ipinamigay sa grupo? Si Tiazhao ay nag-aalangan pero masaya ang mukha niya. Ngunit hindi niya ito binitiwan. Si Liu Aigo ay nakatayo sa tabi at tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may alam sa nangyayari. Ilang kilo ng baboy ang dumating. Tiyak na hindi ito ibinibigay ng libre. Hintayin nating makapasok sa bahay. Nakatayo siya sa gilid ng kama. Nagsindi ng sigarilyo, sa kadahan-dahang nagsalita. Sige, sabihin mo. Anong kailangan ng King Yuan? Umiti ako at diretsong tinanong. Tito Liu, magpapakasal na kami ni Jiaing. Maaari bang tulungan mo akong gumawa ng sulat ng rekomendasyon? Pinikit ni Liu Aigo ang kanyang mga mata at mumiti. Kinuha ko na ang karne. Kung may kailangan, sabihin mo ng diretsyo. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy. Narito ako. Gusto lang sanang itanong ang tungkol sa trabaho ng magkapatid na Feng Jiaing. Nang marinig ito ni Liu Aigo, bigla siyang kumalabog sa kanyang hita. Ito lang. Huwag kang mag-alala. May mga pagkakataon na sila. Sa relasyon natin, hindi ka na dapat mag-alala. Tingnan mo ito. Kumuha siya mula sa bulsa ng kanyang jacket ng isang maayos na nakatiklop na piraso ng dilaw na papel. Pag binuksan, ito ay isang patunay ng trabaho. Kulang ang isang bookkeeper sa lumber mill. Isang araw, isang kalahating puntos ng trabaho. 5 sentimo at 7. Napakadali lang. Si Jiaing ay isang educated youth. May kaalaman. Tamang-tama ito. Ang imbakan ng kahoy ay isang unit na nakatalaga sa kagubatan, na responsable sa pagrehistro ng mga kahoy na pumapasok. Mababa ang trabaho. At sa kasalukuyan ay maayos ang sahod.
Ngunit hindi ako kontento, mahina ang katawan ni Gao Mei. Hindi siya makagawa ng mabibigat na trabaho kahit na magaan ang pag-aasikaso. Ngunit ang matagal na pag-upo at ang hangin at sikat ng araw ay nananatiling pasanin para sa kanya. Tumigil ako sandali, naging seryoso ang tono ko. Pero itong trabaho kaya ni Jiaying. Si Gao Mei mukhang hindi kakayanin. Sobrang mahina siya, hindi niya kayang tiisin ang hirap. Mas lalong nagkumpol ang kilay ni Liu Aiguo. Nakatungo siya at tahimik ng ilang sandali. Dahan-dahang kumakatok ang daliri sa gilid ng kama. May kabuang mahigit 300 pamilya sa kagubatan, limitado ang mga posisyon. Ang pag-aayos nito ay isang pagbubukod sa patakaran. Nakita kong nag-aalangan siya, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Uncle, naaalala ko doon sa paaralan ng 3 linang. Parang kulang sila ng 2 guro, tama ba? Biglang tumayo si Liu Aiguo. Ano bang iniisip mo, bata ka? Iyan ay posisyon na direktang itinalaga ng bayan. Isa lang akong kapitan ng linang. Saan ba ito pwedeng ipasok? Hindi. Hindi ko kayang tumulong dito. Iuwi mo na ang karne. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ako para kunin ang karne. Matigas ang kanyang paninindigan. Alam ko na talagang lampas na ito sa kanyang kapangyarihan. Ang 3 paaralan sa gubat ay itinayo ng county upang lutasin ang problema ng mga anak ng mga tao sa gubat sa pag-aaral. Ang mga guro ay pinili at ipinadala ng county. Hindi makakapasok ang mga banyaga. Apo, huwag kayong magmadaling tumanggi. Nakangiti pa rin ako at ang tono ko ay kalmado. Tingnan ninyo kung okay ito. Magbibigay ako ng 400 kilo ng karne ng baboy ramo. Tulungan mo akong makipag-ugnayan. Ilagay mo silang 2 sa paaralan bilang guro. Ikaw ang mag-aayos. Utang na loob. Sa iyo na iyon. Noong una, nais pang tumanggi ni Liu Aiguo. Ngunit bigla siyang nakaisip. Tungkol dito. Alam ba ng matanda nyo? Medyo nag-aalala pa siya, 400 kilo ng karne yan. Sa panahong ito, maraming bagay ang pwedeng gawin. Tatay Liu, huwag kayong mag-alala. Sabihin ko sa matanda, tiyak na papayag siya. Yung kondisyon para sa 400 kilo ng karne ay matagal ko nang pinagplanuhan. Hindi ko maisip na tatanggihan niya ang tukso na ito. Tumingin si Liu Aiguo sa akin ng napakakumpiyansa. Sa huli, tumango siya ng mabigat. CJ, kung talagang makakakuha ka ng 400 kilo ng karne. Sa oras na iyon, handa si Uncle Liu na ilabas ang kanyang mukha. At tutulungan kanyang maayos ang mga koneksyon. Ganun lang. Nagkasundo ang dalawa. 400 kilo ng karne, wag na nating banggitin si Liu Aiguo. Kahit ang mga opisyal pa ang dumating. Tiyak na mapapahanga rin sila. Kahit mahigpit ang mga patakaran ngayon, bawal ang pribadong bentahan. At hindi rin naman mataas ang presyo ng mga hayop mula sa bundok. Hindi ibig sabihin na walang halaga ang karne. Pag-uwi ko sa bahay, napansin kong lumabas na si Matandang Su kasama ang 2 asong pangaso para maglakad-lakad. At si Feng Jiaying ay wala rin sa loob ng bahay sa oras na ito. Malamang ay nasa likod bahay na nag-aalaga kay Gao Mei. May isang mangkok ng mainit na mais na sabaw sa kalan. Kinuha ko ito at kumain ng mag-isa. Ngunit ang mga mata ko ay patuloy na nakatitig sa langit sa labas. Hindi ko akalain sa hindi ko namamalayan. Bigla akong nagkaroon ng asawa, ang takbo ng kwento na ito. Mas kakaiba pa kaysa sa mga kwentong online sa hinaharap. Samantala, si Ate Feng Jiaying sa likod bahay ay nagmumuni-muni rin sa loob ng bahay. Jiaying. Talaga bang gusto niyang ipahiram ko si Jaya? Mahina ang boses ni Gao Mei. May halong pag-aalinlangan at kaba. Ate, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Mabuting tao si King Yuan. Mananatili ka muna dito. Nakapayapa ako. Hawak ni Feng Jiaying ang kamay ng kapatid na babae, ang kanyang mga mata ay matatag. Matagal na pagkatapos, parang nagpasya na si Gao Mei sa isang bagay. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang panyo na nakabalot ng maraming beses. Itong pera, ibigay mo na kay King Yuan. Tinanggap ni Feng Jiaying ang panyo at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Nasa loob niyan ang natitirang pera nilang magkapatid mula nang sila ipadala sa probinsya. Ito na lang ang natitirang pondo nila para makapagsimula. Ang mga kabataang intelekwal ay ipinapadala sa mga baryo. Depende sa hirap ng lugar na pupuntahan. Binibigyan sila ng paunang pera mula ilang 10 hanggang ilang daang yuan. Dahil kailangan nilang manirahan sa malalayong baryo. Maraming kabataang intelekwal ang hindi kinakaya ang hirap doon. Kaya pagkatapos matanggap ang pera, pumupunta sila sa pampublikong restoran ng bayan para mabusog. Walang natirang pera. At sina Gao Mei at ang isa pa. Dahil sa espesyal na sitwasyon ng pamilya. Maliit ang kanilang natanggap na tulong, tig 73 piso. Ang karanasan nila sa pagpunta sa kanayunan ay nagpadali sa kanilang pag-iisip at natutunan din nilang magtago ng pera na nagtitipid hanggang ngayon. Natitira na lang ay 102 piso at 5 sentimos. Alam ni Gao Mei na kailangan ng regalo bilang kapalit sa kasal. Ganito rin ay nakakaiwas sa mga tao sa baryo na magsalita ng masama at hindi siya mapagsalitaan. Sa pang-udyok ni Gao Mei, lumiko si Feng Jiaying at itinulak ang pinto palabas. Sa mga sandaling ito, nakatingin siya sa pinto na nakasara na. Si Gao Mei sa ibabaw ng kama ay mailungkot sa kanyang mukha.
Sa loob ng kubo, isang mahabang buntong hininga na lang ang naririnig. Sa parehong oras, lumabas si Feng Jiaying mula sa maliit na kubo sa likod ng bahay. Diretsong pumunta sa harap na bakuran. Inilapag ko ang mangkok, may masayang ngiti sa mukha ko. Jiaying, may nahanap akong trabaho para sa iyo sa pabrika ng kahoy. Pero si Gao Mei ay mahina ang katawan, hindi makakagawa ng mabigat na gawain. Nais kong maghanap ng guro para kay Gao Mei. Nasa ikatlong gubat lang ito. Napatigil si Feng Jiaying sa kinatatayuan niya. Akala ko sapat na ang trabaho sa imbakan ng kahoy. Hindi ko inakalang may kota pa para maging guro. Kapag nalaman to ni Gao Mei, siguradong matutuwa siya ng sobra. Totoo ba to? Habang nagsasalita, hindi na napigilan ni Feng Jiaying ang sarili niya. Napaluhang umiiyak si Wu. Hindi niya alam kung bakit siya ganito. Basta gusto niyang umiyak. Habang tinitingnan ko siyang umiiyak na parang bulaklak sa ulan. Lambot ang naramdaman ko sa puso. Tahimik akong nagpasya kapag may pera na ako. Bibili talaga ako ng bisikleta. Araw-araw ko silang ihatid at susunduin sa trabaho. Simula pagkabata ni Feng Jiaying, hindi pa siya kailanman nayanig tulad ngayon. Mula sa kailaliman ng kawalang pag-asa hanggang sa pagiging anghel sa ulap. Ang labis na kaligayahan na ito ay nag-iwan sa kanya na tulala. Hindi niya alam kung anong salita ang gagamitin para ipahayag ang kanyang pagkabigla. Pero para sa akin, normal lang ang lahat ng ito. Sa katunayan, iniisip ko na ang mas malayong hinaharap. Ngayon ay katapusan ng taon 7-6. Ang espesyal na panahong iyon ay malapit ng matapos. Ngunit dahil sa liblib na lokasyon ng Xinanling, sarado ang balita. Hindi pa pumasok ang hangin mula sa labas. Pagdating ng Disyembre sa susunod na taon 7, ang balita tungkol sa pagbabalik ng pagsusulit sa kolehiyo ay parang kulog na babangon. Ito ay isang gintong pagkakataon na makakapagbago ng kapalaran. Kailangan kong ihanda ang daan para sa kanilang dalawa. Biglang may narinig na tunog ng pagbukas ng pinto. Si Xukinggo ay pumasok na parang walang kaalam-alam. Nakita niya kaming dalawa na halos magkadikit na. Agad siyang tumawa ng walang pakialam. Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Talagang hindi nagbabago ang pinsan kong ito sa pagwasak ng mood. Pinigil ni Xukinggo ang kanyang tawa. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Yung mga tao sa Laoton ay umakyat sa bundok para magnakaw ng kahoy. Ngunit nakatagpo sila ng isang malaking pusa na may pulang mata. Isang tao ang nahatak agad sa lugar. Ang natitirang ilan ay tumakbo pabalik na parang naguguluhan. Ay, gusto pa nilang pumasok sa bundok para iligtas ang tao. Ayon sa sinabi ng ating lolo, mukhang hindi maganda ang kapalaran ng taong iyon. Walang silbi ang pagdadala ng aso sa bundok. Nakatagilid ang aking noo. Totoo, hindi ko alam ang tungkol dito. Mukhang mas malaki ang panganib sa malalim na bundok kaysa sa inaasahan ko. Ngunit tama ang ginawa ng matanda. Iyon ay karanasan ng isang matandang mangangaso. Nakikita kong puno na ng iba't ibang kagamitan si Xukinggo. Malinaw na gusto niyang sumama sa bundok para tumulong. Hindi nahihiya si Xukinggo na nahulaan ang kanyang iniisip. Kapatid, tingnan mo kung ano ang dinala ko sa'yo. Kakatapos lang na inihaw na isda. Ninakaw ko ito mula sa bahay. Nang makita kong inilabas ng batang ito ang inihaw na isda mula sa kanyang bulsa, nagniningning ang aking mga mata. Kahit na medyo mataray ang tiyahin. Walang duda sa galing niya sa pag-ihaw ng isda. Lalo na ang inihaw na isda na may asin. Ang amoy nito ay talagang nakakagigil. Sa sandaling ito, mukhang may balak na silang lumabas. Agad na kinuha ni Feng Jiaying ang 2 puto mula sa kawali. Ipinagsiksik niya ang mga ito sa aking kamay at mahinahong sinabi. Ito ang sarili kong inasnan na ulam. Kainin niyo ito kasama ng puto. Mag-ingat kayo sa daan. Naghihintay ako sa iyong pagbabalik sa bahay. Mag-iingat ako, huwag kang mag-alala. Dahil sa maalalahanin na paalala ni Feng Jiaying, pakiramdam ko ay puno ako ng lakas. Matapos dalhin ang lahat ng mga lubid at mga kutsilyo na kailangan para sa pag-akyat sa bundok, kinuha ko ang 2 shotgun ng matanda. Kaya sa daan, may 10 tao na naglalakad. Diretso silang pumasok sa malalim na gubat. Pero dahil bata pa kami ni Xukinggo at kulang sa karanasan, pinayagan lang kaming maglagay ng patibong na may baril sa isang daanan sa tuktok ng bundok. Kami ang bahala sa pagsuporta. Ang destinasyon naming dalawa ay isang maliit na bangin sa paanan ng bundok. Tinatawag iyon ng mga lokal na mga ngaso na gawgaw ng aso. Ngayong umaga pa lang, may utang na agad kaming 400 gin ng karne kay Liu Aiguo. Sobrang laki ng pressure. Pero sa panahon ngayon, ito ang pinakamainam na oras para manghuli ng usa. Sakto lang nasubukan ang swerte. Naramdaman ni Xukinggo na parang biglang nagbago ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi tumigil sa pagtatanong sa buong daan. Sa huli, talagang naiinip na ako at wala nang magawa. Sige na, wag nang magtanong, mamaya gagawa tayo ng bitag na panglupa. Nandyan ka lang sa tabi, maghintay ka lang. Paano ba gagawin ang bitag na panglupa? Bakit kailangan ng lolo natin na gamitin ito ngayon? Sa totoo lang, simple lang talaga ang patibong na baril. Ilalagay lang ang baril sa makitid na daan kung saan madalas dumaan ang mga hayop. Tapos pagsasabayin ito ng bitag. Kapag may malaking hayop na nahuli sa bitag, otomatiko itong magpupumiglas ng todo. Sa pagpupumiglas na yon, mahihila ang gatilyo at puputok ang baril. Magdudulot ito ng nakamamatay na tama.
Karaniwan, ganitong malupit na paraan ay ginagamit para hulihin ang malalaking mabangis na hayop. Ang dahilan kung bakit kailangan gawin ito ni matandang Zigan ngayon, ay dahil ito ang mahigpit na patakaran ng mga mangangaso. Kapag nakatagpo ng napakabangis na hayop, dapat itong agad na alisin. Tumakbo kami ng 2 tao at 2 aso ng mahigit 1 oras. Saka pa lang kami nakarating sa Paozi Valley. Sa totoo lang, sabi ka kung makapatay ng ilang filong lumilipad na dragon. Para makakuha ng mga tala. Palakasin ang sarili. Noong hiwalay kami ng matanda sa tabi ng karwahe, yung pakiramdam ng kawalang kapangyarihan ay nagdulot sa akin ng kaba. Kaya't kailangan kong patuloy na pagbutihin ang aking lakas. Walang karwahe na nagbubukas ng daan sa harap. Nang makarating sa bangin, sobrang pagod na ako. 2 aso ng pangangaso ang nagsimula ng sumunod sa lupa at humahanap ng amoy. Sa katunayan, pagkatapos ng unang yebe, yung tanga-tangang hayop na ito ay nagsisimulang maghanap ng bagong tirahan. Habang naglalakad, tumitingin-tingin ako. Ang tingin niya ay parang agila, walang tigil na naghahanap sa mga damo sa ilog. Bago pa man umakyat ang 2 sa kalahati ng bundok, malapit sa kanila, naamoy ang amoy ng dilaw na balat at sumisigaw ito ng malakas. Hindi tulad ng mabilis na babala noong manghuli si Kian gamit ang malaking basket. Sa halip, ang sigaw na ito ay parang masaya na nakakita ng biktima. Si Xukingo ay mukhang excited. Agad na tumingin sa kailaliman ng lambak. Mabilis, nakita ang ilang daan sa kabilang bundok. Ilang mga tanga na usa ang tumatalon at lumalabas. Sa simula, mabilis pa ang kanilang takbo. Ngunit nang makatagpo ng yebe na umaabot sa kanilang mga tuhod, kinailangan ng mga tanga na ito na pabagalin ang kanilang takbo. Bawat hakbang ay tila naglalakad sa putik. Nakita ni Huang Pi at Huzai ang sitwasyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumugod at kumagat, kundi ipinakita ang napakataas na kakayahan sa pakikidigma. Matalinong tumakbo pabalik sa gubat at umuungal. Gumamit ng estratehiyang ingay upang takutin ang kaaway. Ang isang sigaw ay hindi mahalaga. Agad na naguluhan ang mga takot na hayop. Huwag isipin na ang mga takot na hayop ay nasa nyebe ngayon. Mukhang handang-handa na silang mapatay. Ngunit talagang kailangan tumakbo. Maabot ang bilis na 50 hanggang 60 milya, hindi talaga mahahabol. Ngunit sa oras na ito, hindi pwedeng bumunot ng baril. Kapag natakot ang grupo, mahirap silang mahuli. Kailangan lang na mag-set up ng bitag sa daan ng kanilang pagtakas. Agad akong nagbigay ng paliwanag at tumakbo upang ayusin ang lugar ng labanan. Mahalaga rin ang paraan ng pag-set up ng bitag. Hindi dapat masyadong mataas o masyadong mababa. Dapat itong itakda sa taas ng tuhod ng isang adulto. Para makuha ng tama ang isang binti ng tanga at mabangis na aso. Gamitin ang prinsipyo ng levers para maipit ito sa nyebe. Sa mga sandaling ito, patuloy na umiikot si Huang Pi at Huzhi sa paligid ng ilang mga tanga at mabangis na usa. Paminsan-minsan ay sumisigaw sila sa mga ito. Palaging nagiging banta na tila malayo at malapit. Pinipilit silang pumasok sa aming bilog ng pagsalakay. Ang pangangaso ay palaging isang pagsubok sa talino at lakas. Dahil sa presensya ng mga dilaw na balat at tigre, nakatagpo kami ng mga bakas ng mga hangal na usa ng mabilis. Kung wala ang mga aso ng pangangaso bilang mga mata ng mga ngaso, sa malawak na kagubatan na ito, kahit gaano pa man kahusay ang mga ngaso, mahirap makahanap ng biktima. Ang pinakamahalaga ay dapat mayroon ding natatanging pasensya ang mga ngaso. Ang 2 magkapatid ay naghintay sa mga palumpong ng mahigit 1 oras. Hanggang ang mga paa ay nagyelo at nangangalay. Nawala na ang pakiramdam. Ang mga tanga at nahahabag na aso na iyon ay nakapagpahinga na. Nagsimula ng maingat na maghanap ng pagkain sa paligid. Sa mga sandaling ito, si Huang Pi at si Huzhi ay tahimik nang bumalik sa aming tabi. Nakahiga sa lupa, nakatuon ang mga mata sa unahan. Hindi nagtagal, ang 8 tanga at sutil na usa na pumasok sa aming paningin. Lahat sila ay naglakad papunta rito. At sa kanilang daraanan, nandoon ang lahat ng mga bitag na aking inihanda. Nakatigil ang 2 magkapatid. Mahigpit na hawak ang gatilyo. Hindi naglakas loob na dumilat, naghihintay sa tamang pagkakataon. Isang maliit na tuta ang hindi sinasadyang tumama sa gilid ng lubid. Dahil sa pagkakaiba ng taas, hindi ito nakalusot. Isang malakas na tunog ang ginawa ng steel wire trap. Ngunit ang mga tanga sa snow na ito ay tila hindi makasabay sa instinct na magligtas ng buhay. Isang lalaking aso na kulang ang isang pangil. Hindi lang natakot, kundi parang isang mausisang bata, tumalon ang likod ng mga binti. Diretso siyang tumalon sa parehong bitag. Agad na humigpit ang steel wire trap. At ibinagsak ang lalaking aso na ito na may bigat na mahigit sa 100 libra sa lupa. Bagsak na bagsak ako. Nagkagulo at nagsitakbuhan palayo ang mga tanga-tangang usa sa paligid dahil sa ingay. Sa mga sandaling iyon, isa pang adultong tanga-tangang usa ang tumalon sa bitag. Naipit siya sa lugar. Hindi ko binigyan ng pagkakataon ang hayop na makahinga. Bumangon ako mula sa hukay ng niebe at sumugod palabas. Mabilis ding nakareact si Xukingo. Pumunta si Park sa kabilang dako kung saan naroon ang aso ni Jinjaya. Dilaw na balat. Huwag mong pansinin ito. Ibalik mo sa akin ang mga tumakbong aso. Ang 400 libra ng karne na ipinangako ko kay Liu Aigo ay may solusyon na. Yung isang lalaking aso na may isang pangil ay patuloy na nagwawala. Naglalabas ito ng mga sigaw ng kawalang pag-asa.
Wala akong ibinigay na pagkakataon, lumapit ako ng mabilis. Ang kutsilyong pangaso ay kumikislap sa ilalim ng araw, ang talim ng kutsilyo ay eksaktong pumutol sa leg. Mainit-init na dugo ang biglang bumulwak palabas. Agad nitong pinula ang nyebe. Sa sobrang lamig, hindi pa rin namuo ang dugo. Tamang-tama, pwedeng katayin agad dito, hindi na kailangang buhatin pa pabalik. Pero nang paumpisa pa lang akong maghiwa, ang dating maingay na kagubatan ay biglang naging tahimik na parang libingan. Sa hindi kalayuan sa harap sa mga palumpong, hindi na umaatungal si Huangpi at si Huzi. Kundi nakababa ang katawan, naglalabas ng mababang ungol. Biglang bumigat ang aking puso. Agad kong naisip ang pinakamasamang resulta. Nang maisip ito, tinanggal ko ang mga tuyong sanga na nakaharang. Ngunit ang tanawin sa aking harapan ay nagpatigil sa akin ng buo. Makikita mo na may isang tuta na nakahandusay na sa lupa. At ang isa pang medyo uto-uto at hangal na aso, nagkataong tumakbo pa. Sa halip, dahil sa kuryosidad, lumapit pa ito para makiusyoso. Sa kanan nito, sa ibabaw ng isang bato, may nakaluhod na isang hayop na kulay dilaw at itim ang balahibo. Ang tawag dito ay pusang bundok, hindi naman kalakihan. Pero ramdam mo ang nakakabiglang presensya nito. Hindi man lang nito pinapansin ang dalawang asong mga ngaso. Ang postura ay kasing elegante ng isang marangal na nagmamasid sa kanyang teritoryo. Na malamig na naghihintay sa mga pagkakamali ng mga aso ng pangangaso. Nasa gitna ako at ang aking ekspresyon ay labis na kakaiba. Ang tanga at natatakot na usa ay tila nakaramdam ng panganib. At biglang nataranta. At agad na lumiko upang tumakas. Ang galaw na iyon ay tuluyang nagpasiklab ng pulbura. Ang pusa ng gubat at ang dilaw na tigre. Lahat sila ay tumakbo palabas. Pinigil ko ang aking paghinga. Akala ko may matinding labanan na mangyayari. Pero sa susunod na segundo, ang linsang iyon ay biglang umikot sa ere. Hindi pinansin ang buhay na mga biktima. Diretso siyang tumalon sa bangkay ng maliit na aso na nakahandusay. May kakaiba sa pusang gubat na ito. Pero sina Huangpi at Huzi ay mga veteranong aso sa pangangaso. Mabilis silang tumugon, agad nagpakita ng estratehiyang pangsunggab. Isa sa harap, isa sa likod, tinarget ang blind spot ni Shelly. Pero, isang nakakakilabot na eksena ang nangyari. Ang Shelly Nixing ay parang may mata sa likod. Sa ere, ang katawan niya ay kumilos na parang lumalabag sa batas ng pisika. Ang likod niyang paa ay parang spring na tumama ng malakas sa ilong ni Huzi. Ginamit ang puwersa para tumalon pataas. Mabilis nitong dinampot ang mga spore sa lupa. Sa ilang saglit lang, umakyat na ito sa malaking puno sa tabi. Naglaho ito sa makakapal na mga sanga at dahon. Ang bilis talaga. Sobrang bilis, muntik nang hindi makasunod ang paningin ko. Kaya pala may lugar ito sa mundo ng mababangis na hayop. Habang tinitingnan ang walang laman na sanga, ang dalawang aso ay hindi mapakali at mahina ang pag-ungol habang nagpapakita ng mga ngipin. Pero wala akong dalang baril. Sa oras na iyon, malamang na hindi natin kayang talunin ito kahit na may dalang dalawang aso. Nang maisip ko ito, pinapat ko ang ulo ng dalawang aso. Sige na, huwag nang mag-isip. Bumalik tayo at bibigyan ko kayo ng spore meat para makabawi. Nang marinig nilang may karne, doon lang tumwag ang dalawang aso at sumunod sa akin na may galak. Binuhat ko ang patay na usa at bumalik ako. Sa pag-alis at pagbalik ko, gabi na. Pagkarating ko sa lugar ni Xukingguo, naamoy ko agad ang malakas na bango ng karne. Dalawang adultong usa ang naubos na ng dugo at nabuksan na ang tiyan. Malinis na malinis ang pagkakagawa. Ang batang ito marunong talagang mag-enjoy. May ginawa pa siyang bonfire sa tabi. Hawak ang inihaw na isda na may sanga, naglalagablab sa apoy. Sa tabi ay may dalawang itim na puto na inihaw, na naglalabas ng nakakaakit na amoy. Nakapamiwang si Xukingguo na may mukha ng hindi makapaniwala. Ek! Nagdala ka na naman ng isa. Ngumiti ako ng malapad, kinuha ang inihaw na isda at matinding kinagat ito. Mula kaninang tanghali, wala akong nainom na kahit anong tubig. Lahat ay nakasalalay sa sistema ng mga termino. Sa sandaling ito, ang mainit na karne na ito ay talagang isang paborito sa mundo. Busog at kontento. Ang dalawang aso ay pagod na nakadapa sa lupa at humihingal. Ako at si Xukingguo ay sanay na naghahati at nagbabalot ng karne ng usa. Naghahanda ng umuwi. Samantala, sa malaking tahanan ng pamilya Xu, si Feng Jiaying ay naglinis ng loob at labas ng walang kahit anong dumi. Si Gao Mei ay nakaupo sa tabi ng kama, ilang beses na gustong tumulong. Ngunit siya ay mahinahon na pinigilan. Jiaying, kailan kayo mag-aasawa? Nabanggit ba niya ito sa iyo? Biglang tanong ni Gao Mei, na may bahid ng hindi madaling mapansin na lungkot. Si Feng Jiaying ay naglalagay ng karne ng kuneho sa kawali. Nagtigil ang kilos sa narinig. Ate, huwag mo munang isipin yan. May napakalaking magandang balita akong sasabihin sa iyo. Magandang balita? Nagtaka si Gao Mei. Sabi ni King Yuan, bibigyan tayo ng kota para sa guro. Doon sa ikatlong gubat, puno ng pagmamalaki at saya ang boses ni Feng Jiaying. Ngunit umiling si Gao Mei. Jiaying, huwag masyadong umasa. Sa ganitong magandang pagkakataon, sino ang makikinabang? Malinaw, ang matagal na pagdurusa ay nagdulot sa kanya na hindi na maniwala sa mga himala. Nang mga sandaling iyon, biglang may narinig na magulong tunog ng mga yapak sa labas ng gate.
Kasunod nito ay ilang mga pang-aasar na may kakaibang tono. Hindi ba pumasok na sa bundok ang matanda? Bakit may tao pa sa bahay? Sa gitna ng araw, nakasara pa ang pinto. Ang tono ni Xing ay nagdulot ng pag-aalala sa dalawang tao sa loob ng bahay. Sino? Maingat na tumingin si Gao Mei kay Feng Jiaying. Nang makalapit ang dalawa sa pintuan, biglang bumukas ito. Nakatayo sa bakuran ang isang pamilya ng tatlo. Ang nangungunang lalaki ay may balbas. May sigarilyo sa kanyang bibig. May mukha ng malupit. Ang katabing ginang na nasa gitnang edad ay parang bandido na pumasok sa nayon, na may masamang balak na tinitingnan ang bakuran. At ang kabataang iyon na medyo kamukha ni Xu Qingyuan. Nang makita si Feng Jiaying at Gao Mei, halos lumabas na ang mga mata niya. Hindi niya maikubli ang kasakiman. Tiake. Ito na ba ang mga banyagang kababaihang kaalaman? Tunay na kaakit-akit ah. Hihe. Sino kayo? Wala pa si Qingyuan at Lolo. Bumalik na lang kayo bukas. Nakatitig si Feng Jiaying, nakakaramdam ng hindi komportable. Ang sinabi niya ay nagpatigil sa tiyahin na abala sa paghahanap. Dito lang niya napansin na may dalawang dalaga pa palang nakatago. Tiningnan ng tiyahin mula ulo hanggang paa. Kailangan pang tawagin akong tiyahin kapag dumating si Qingyuan. Sino ka ba? Sa bahay na ito, hindi ka dapat nagsasalita. Dito lang napagtanto ni Feng Jiaying. Kaya pala sila yung sikat na pamilya. Pumasok ka na at maupo. Umalis si Qingyuan at ang iba. Siguro, babalik sila mamaya. Masyadong mahinahon si Gao Mei, ayaw niyang makasakit ng tao. Kakausapin ko na sana. Pero si tita ay nagbigay ng nakakalokong tingin sa kanya. Ikaw rin ba'y isang kaibigan ng bayan? Mukha namang maganda, hindi ka pakasal, di ba? Ganito, tutulungan kita. Pakakasalan mo si Kinghin ng pamilya namin. Iyan ay swerte mong nakuha sa loob ng 8 buhay. Mataas na posisyon na iyon para sa iyo. Dapat nga magpasalamat pa kayo sa akin. Pagkasabi niya nito, tuluyang napatigil si Gao Mei. Ilang taon na silang nagtrabaho sa probinsya ni Feng Jiaying, kung ano-anong tao na ang nakita nila. Pero ngayon lang siya nakakita ng taong ipinagmamalaki pa ang kawalang hiyaan. Kaya pala ni hindi binabanggit ni Xu Qingyuan ang kamag-anak na ito. Talagang masakit sa damdamin. Nang hindi nagsalita si Gao Mei, inisip ni Changsan na napaisip na siya. Huwag ka nang mag-alinlangan. Basta tumango ka. Papasok ka sa bahay namin. Tiyak na masasarapan ka. Yung tinatawag na Xu Qinghe ay talagang hindi na makapaghintay. Parang si Gao Mei ay nasa kanyang kamay na. Nakarinig na ako dati na ang kuya ko ay nag-asawa ng magandang babaeng kaalaman. Sobrang naiinggit siya. Ngayon na nakita niya si Gao Mei, gusto na niyang agawin ito. Nakakapagpahina ng loob sa kuya, talagang sulit na sulit. Biglang nagbago ang mukha ni Gao Mei. Pasensya na, wala akong nararamdaman sa'yo. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya at naglakad palayo. Binigyan mo na ng mukha, wala ka ng hiya, di ba? Biglang nagalit si Tiyasan. Itinuro ang likod ni Gao Mei at nagmura. Ayos na, anong pinagtatalunan mo sa kanya? Nasaan yung karne na pinatay ng batang kuneho? Agad ilabas mo. Ibinato ng tiyuhin ang sigarilyo sa lupa. Na may inis na sumigaw. Dalawa lang ang dahilan ng pagpunta nila ngayon, una ay para magnakaw ng karne. Dapat ay kalahating baboy ramo, sa kanilang pananaw. Kung may karne ang nakababatang henerasyon at hindi ito ibinabahagi sa mga nakatatanda, ito ay malaking kasalanan. Pangalawa ay para tingnan ang kayamanan ng matanda. Kapag naisip nilang magpapakasal si Xu Qingyuan at kukuha ng pera si Lolo, nagiging hindi sila mapakali. Si Chang ang biglang nagtulak kay Feng Jiaying palayo. Tumakbo papasok sa bahay at naamoy ang karne sa kaldero. Naging berde ang mga mata niya sa inggit. Si Feng Jiaying ay natulak at muntik ng matumba. Biglang natauhan siya, hindi ito kamag-anak. Halatang nandito sila para mang-agaw. Tingnan mo rin kung ano ka. Nakasuot ka pa ng damit ng aking hipag. Karapat-dapat ka ba? Bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin. Isang malinaw at malakas na sampal. Ay tumama ng malakas sa mukha ng tiyahin na puno ng taba. Napakalakas ng sampal na iyon. Diretsong pinagsabihan si Tita San. At biglang nagkaroon ng katahimikan sa bakuran. Sa mga sandaling iyon, pagod na pagod kami ni Xu Qingguo. Pero nagawa naming buhatin ang daan-daang kilo ng karne pabalik sa kalsada ng baryo. Daang-daang kilo ng karne ng wild boar, tunay na kayamanan iyon. Maraming tao sa baryo ang lumapit upang bumati. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ay tila may malasakit. Hindi sila nahiyang humingi. Sa katunayan, kahapon ay naghiwalay na kami ng 1 beses. Kung humingi pa kami ngayon, talagang magiging walang hiya na ito. Sa harap ng mga nakangiting tao, ako at si Xu Qingguo ay nakangiti rin bilang tugon. Mas naging magaan ang aming mga hakbang. Hanggang sa makalampas kami sa tao. Dito ko lang nahiwalay ang 2 hangal na iyon. Nakaangkla sa balikat. Qingguo, hintayin mo ako sandali. Kailangan kong pumunta sa bahay ng kapitan. Kapag naghati-hati ng karne mamaya, kumuha ka ng marami. Ito ang kabayaran ko sa iyo. Nang marinig ito, hindi na nagreklamo si Xu Qingguo. Kailangan pa ba nating maghati ng ganoon kadetalye? Isipin mo na lang na regalo ko ito kay ate.
Ang sinabi niyang iyon ay talagang nakakaantig ng puso ko. Mauna na ako. Sumagot si Xukinggo. Pagkatapos, sumenya siya kay Huangpi at Huzi na umuwi na. Kahit nakabalik na ang dalawang aso sa baryo, hindi pa rin sila gagalaw hanggat walang utos mula sa amo. Hindi sila naglalakad ng walang dahilan. Bitbit ko ang dalawang adult na aso papasok sa bahay ni Liu Dai. Pagkapasok ko sa pintuan, lumabas si Tiazhao mula sa loob. Nagtaka siya sandali pagkatapos ay agad na lumapit. King Yuan, akala ko hindi ka na babalik. Bumalik ka na sa bahay. Pumunta na sina tiyo mo sa bahay niyo. Nang marinig ko ang balitang ito, agad akong nag-alala. Tita Zhao, gaano na sila katagal na wala? Hindi pa ba umuwi ang lolo ko? Siguro matagal na. Hindi ko naman nakita ang lolo mo. Ang sinabi ni Tita Zhao ay nagdulot ng pag-aalala sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa umuwi ang matanda. Sa bahay, tanging sina Feng Jiaying at Gao Mei na lamang ang natitirang mahihinang dalaga. Paano naman sila magiging kalaban ng pamilya ng tiyuhin? Hindi na nag-atubili. Ibinaba ang karne. Binigyan ng babala si Tita Zhao. Pagkatapos ay tumakbo palabas ng gate. Paglabas ng gate ay nakatagpo si Xukinggo. Pumunta na si Tito sa bahay ng matanda. Kailangan kong bumalik agad. Kung hindi, maabuso ang asawa mo. Bilisan mo, tawagin mo si Tita na tumulong. Habang naglalakad ako, ibibigay ko sa kanya ang karne. Pauwiin mo na siya sandali. Sa mga panahong ito, kapag naglakas loob kang makipag-away sa mga nakatatanda sa pamilya, hindi lang ito simpleng chismis. Sa maseryosong usapan, maaaring sa buong buhay mo, hindi ka na makakapag-asawa. Kung darating si Tita para tumulong, magiging iba ang sitwasyon. Saktong ibigay ang tiket ng makina sa tita. Sa mga panahong ito, ang makina ay kasing mahalaga ng sasakyan ngayon. Matapos maayos ang lahat, agad akong tumakbo pa uwi. Nasa likod ko sina Huangpi at Huzai. Parang nakakaramdam din ng emosyon ng kanyang maliit na amo. Hindi rin ito umaangal. Mahigpit na sumusunod sa aking likuran. Handa na sa pag-atake. Ngunit sa oras na ako'y nasa pintuan na, biglang umingay ang malalakas na palakpak sa bakuran. Bigla itong umingay. Akala ko noon ay si Feng Jiaying ang pinapalo. Nang buksan ang pinto at makita ang sitwasyon sa loob, agad siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan. Nakita niyang nakalaylay ang kanang kamay ni Feng Jiaying sa hangin. At sa mukha ng Tita San, may isang pulang marka ng kamay. Yung batang si King Yuan. Kung makakabalik siya, ihuhulog ko ang ulo ko para maging bola mo sa pagtira. Si King Yuan ay lalaki ko. Nasa bundok pa siya ngayon. Dahil sa sinabi mong yan, kung may mangyari sa kanya ngayon, hahawakan ko ang kutsilyo at lalabanan ko ang pamilya ninyo. Natakot si Tiyahin at napaupo sa lupa. Umiyak siya ng malakas. Talagang duwag siya sa mga matitigas. Saan ko na nakita ang ganitong eksena? Hanggang sa oras na ito, doon lang nakapag-isip si Sanshu at Su King. King! Sugod ka at bugbugin siya. Hindi mo ba nakita na binugbog ang nanay mo? Agad na tumakbo si Su King patungo kay Feng Jiaying. Nakita nilang handa na silang makipaglaban. Hindi ko na iniintindi ang iba sa oras na ito. Nagbigay ako ng senyas kay Tiger. Agad na naintindihan ni Tiger. Bigla siyang tumakbo patungo sa dalawa. Nakaharang siya sa harap nila. Agad na huminto sina Uncle San at Su King. Sa wakas, hindi naman maliit ang katawan ni Tiger. At nagangalit pa siya sa dalawa. Kahit sino ang makakita, matatakot. Kahit hindi marunong lumaban si Santio. Pero si Su King kaya mo siyang labanan. Sa isip ko, nagmadali akong lumapit. Diretso akong sumipa ng malakas sa likod ni Su King. Ay, naku. Napatumba si Su King sa lupa. Matagal siyang nakadapa at hindi makabangon. Nakatapak ako sa likod ni Su King. Malamig na nakatitig kay Sanshu. Anong akala mo, pinapahirapan ang misis ko sa harap ko? Ito ba ang mabuting anak na itinuro mo? Nang makita akong dumating, biglang tahimik ang dating tensyonado sa bakuran. Si Su King ay lalo pang namutla. Hindi makapagpaliwanag ng maayos. Diyos, kuya, kanina lang ay nag-iisip ako ng hindi tama. Nagsalita ako ng mali. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis siyang umalis at nagtago sa likod ni Tito. Nang makita ito ni Tito, medyo nahirapan siyang magpanggap. Sa galit at kahihiyan, itinapon niya ang sigarilyo sa lupa. Nakatitig siya sa akin na may masamang mukha. King Yuan, nagiging magaling ka na, ha? Nagawang mong saktan ang sariling kapatid mo. Tio, hindi naman tama ang sinabi mo. Ginagawa ko lang ang dapat bilang tatay niya, tinuturuan ko siyang maging tao. Kung alam mo lang, wala siyang tamang pagpapalaki. Kung hindi mo alam, baka isipin mong wala siyang magulang. Buti na lang at hindi niyo ginalaw ang asawa ko ngayon. Kung nagawa niyo lang siyang saktan kahit kaunti. Ngayon, wala sa inyo ang makakalabas sa bakuran na ito nang nakatayo. Sinasabi ko ito, si Su King Yuan. Pagkatapos ng aking sinabi, parang naintindihan ng mga katabi kong si Huangpi at Huzi ang aking mga salita. Sabay silang umungal ng mababa. Nagpakita ng mga pangil at unti-unting lumapit. Talagang natakot ang pamilya ng tiyong ko at parang nangangalay ang kanilang mga binti. Patuloy silang umatras. Kung susundin ang mga alituntunin ng mga nakatatanda sa baryo.
Hindi dapat manghampas ang mga nakababatang henerasyon sa mga nakatatanda. Ngunit kung ikukumpara sa mga luma at bulok na alituntunin, mas mahalaga sa akin ang mga mahal sa buhay sa kasalukuyan. Matapos takutin si Tito, ako'y lumingon, at ang tono ko ay agad na huminahon. Dahan-dahan kong pinatpat ang balikat ni Feng Jiaying. Huwag kang matakot, nandito ako. Tinitingnan niya ang lalaking parang bundok na nakaharang sa harap niya. May paliwanag na sakit ang sumiklab sa puso ni Feng Jiaying. Ang matinding pakiramdam ng seguridad ay agad niyang binaba ang kanyang depensa. Ang mga luha ay naglalaro sa kanyang mga mata. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng sama ng loob at takot. Habang pinapanood ang kanilang malapit na sandali na parang walang ibang tao, hindi na nakatiis ang tiyang pangatlo na nakahandu sa isasahig. Umikot ang mga mata niya. Diretsong humiga siya sa lupa na nakatingala. Hindi na ako mabubuhay. Ang anak ng panganay sa pamilya Xu ay sinaktan ang nakatatanda. Lahat, dali, tingnan ninyo. May batas pa ba dito? Sa panahong ito, kulang ang libangan. Isang sigaw lang ni Tiyasan. Agad na nakatawag ng pansin sa mga tao sa paligid na hindi pa natutulog. Sa hindi nagtagal, napuno na ng mga matatanda at kabataan ang labas ng tahanan ng Xu. Nagtuturo-turo. Baka naman si Xujaya Laosan na naman ang nagdudulot ng gulo. Maliban sa pagkuha ng mga bagay, sa pagtatapos ng taon, hindi man lang sila dumaan. Si Xujaya Laosan ay isang puting mata na asong ulol. Sayang naman ang pagsisikap ni Ginoong Xu. Maraming nag-uusap-usap ang mga tao. Malinaw na ang opinyon ng publiko ay laban sa pamilya ng Tiyosan. Sa oras na ito, biglang may isang kamay na may sabaw ng gulay na sumingit mula sa crowd. Itinuro ang ilong ni Tiyosan at nagalit. Tiyosan, kayong pamilya ay walang hiya. Nang aapi dahil walang sumusuporta kay King Yuan, hindi ba? Pagdating ng tiyahin, diretso niyang ipinakita ang kanyang napakalakas na kakayahan sa laban. Kung may lakas ka, lumapit ka sa akin. Huwag kang magtago, asawa ng pangatlong kapatid. Hindi ka ba magaling? Kung hindi, magtalo tayo. Tama lang na makagalaw ako ngayon. Isang sunod-sunod na banat. Napamura ng tuluyan si Tio at ang pamilya niya. Hindi lang si Tio. Pati si Tia na nagwawala at gumugulong sa sahig ay napatulala rin. Hindi na nila alam kung paano sasagot. Sa mga sandaling ito, hindi rin naman tumigil si Xu Qingguo na sumusunod kay ikalawang Tia. Habang nakatuon ang lahat kay mama niya, bigla siyang lumusot mula sa pagitan ng mga tao. Isang sampal kay Xu Qinghe. Tapos hinila ang kanyang buhok at dinala siya palabas ng maliit na bakuran. Nakita ng Tita San na hindi maganda ang sitwasyon, agad siyang nagbago ng taktika. Tumayo mula sa lupa, na parang labis na naapi. Siya, ang tita nyo. Si Xu Qingyuan ay nagbigay sa inyo ng karne. Bakit hindi ibigay sa amin? Isa pa, ikakasal ang batang yan. Siguradong binigyan siya ng pera ni tatay. Bakit naman? Sa tingin ko, ang mga ari-arian ni tatay dapat ibigay kay Qinghe, ang bunso. Yan ang tama. Nang makita ko yon, di ko napigilang mapangiti ng malamig. Ang pamilya na to, talagang isinulat na sa noo nila ang salitang makapal ang mukha. Kinuha ng tiyahin ang resibo ng makinang panahi. Sino ang makikinig sa kanya? Itinaas niya ang manggas. Itinuro ang ilong ng ikatlong tiyahin at nagalit. Wala ka bang hiya? Naghiwalay na pero nandito pa rin. Ano ito, hindi ba't isang puting mata? Mga kababayan, pakiusap, husgahan nyo ito. May ganitong paraan ba ng paggawa ng bagay? Ang karne na ito ay nakuha ni King Yuan sa kanyang sariling kakayahan. Bakit ito ibibigay sa inyo, mga tamad? Nang marinig ng mga tao sa paligid ang mga salitang ito, sabay-sabay silang nag-ingay. Tama! Sobrang hindi makatarungan ng pamilya ni Laosan. At sa oras na ito, nakakuha na ako ng 2 upuan na kahoy. Magkatabi kaming nakaupo ni Feng Jiaying, pinapanood ang malaking eksenang ito. Noong una, pumunta si Gao Mei sa likod bahay at hindi agad pumasok sa bahay. Sa halip, nagtago siya sa likod ng pader at palihim na sumilip. Mahigpit niyang hawak-hawak ang isang makapal na panggatong na ginagamit sa kalan. Namumutla na ang kanyang mga kasukasuan. Noong una, nang makita niyang gumalaw si Feng Jiaying, naisip pa niyang sumugod para tumulong. Pero noong nakita niyang pumasok ako sa bakuran para protektahan si Feng Jiaying, tumigil siya sa kanyang kinaroroonan. Yung uri ng seguridad na hindi pa niya naranasan. Ito ay isang karanasan na hindi niya pa natitikman. Sa puntong ito, hindi na maalis ni Gao Mei ang kanyang tingin sa akin. Ang taong kayang maging ganito ka mahigpit kay Feng Jiaying. Siguro ay magiging mabuti rin siya sa sarili niya. Ang pamilya ng Tio ay nahaharap sa galit ng publiko. Kahit gaano pa katigas ang mukha, hindi na ito maganda. Nagmamadaling umalis sa maliit na bakuran. Nakita ang pamilya ng tiyuhin na nagtatakbuhan. Si Tia ay nagpatuloy sa kanyang sinasabi na parang hindi pa siya tapos. Ang iba pang mga tao sa nayon, mga bata at matatanda, nang makita na walang nangyayari, ay isa-isa ring umalis. Jiaying, hindi ka ba natakot? Sinasabi ko sa iyo, sa mga ganitong tao, dapat matigas. Kapag masyado kang malambot, lalo silang nagiging mapang-abuso. Umiti si tita at nagbigay ng kaaliwan. Matapos sabihin iyon,
Dinala ni Tita Siksuking Guo para magtrabaho. Si Feng Jiaying ay sa wakas nakareact na sa puntong ito. Medyo natatakot, hinila niya ang dulo ng aking damit. King Yuan, dapat ba na hindi ako kumilos? Baka magdulot ito sa iyo ng problema. Habang pinapakalma ko siya, niyayakap ko siya sa aking mga bisig. Sa loob-loob ko, nagkasala ako. Talagang kulang ako sa pag-iisip sa bagay na ito. Noon, iniisip ko lang na ang mga lokal na masasamang tao sa kabila ng bundok ang magiging problema. Ngunit hindi ko inasahan na ang unang magdudulot ng problema ay ang pamilya ng Tiyusan. Tulad ng sinabi ng Chair, kapag nagpa siya talagang makipagtalo, ang bahay ng pamilya ng tiyuhin ko ay akin lahat. Kung walang sistema, sasabihin ko na kailangan kong kunin ang bahay ko pabalik. Ngunit ngayon may sistema na. Medyo tamad na akong magreklamo. Sa oras na iyon, papasok sa bundok at manghuli ng ilang hayop. Tapos magtatayo ng bagong bahay, mas mabuti pa iyon. Tumingin sa langit na unti-unting dumidilim. May bumabagabag na pag-aalala sa aking puso. Kung ikukumpara sa pagpunta ng pamilya ni Tio ngayong araw para manggulo, mas iniintindi ko talaga ang kaligtasan ni Lolo. Habang iniisip ko ito, biglang nagsigawan sa labas ng bakuran sina Huang Pi at Huzi. Ang kanilang tinig ay sabik at nagmamadali. Nang marinig ko iyon, agad nawala ang aking kaba. At lumabas din ako ng bahay. Lolo, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nakatagpo ka ba ng malaking pusa na may pulang mata? Ang lolo ay mukhang pagod pero may kasamang kasiyahan. Napakatigas ng balat ng bagay na iyon. Nabaril na pero nakakagalaw pa. Nawala na ito sa paningin. At napag-alaman pa ito ng pamahalaan ng bayan. Sabi nila, kung sino man ang makakapatay, bibigyan ng 230 piso bilang gantimpala. Pagkarinig ko nito, agad na kumislap ang aking mga mata. E paano kung talagang mahuli namin, kanino mapupunta ang malaking pusa? Kailangan kong aminin, sa panahong ito na kulang sa mga gamit at pagkain. Ang pangangaso ay hindi lang nakakabusog at nakakapagpainit, kundi pwede ring yumaman. Katumbas ito ng 6.25 buwang sahod ng regular na manggagawa. Sapat para kay inggitan ng napakaraming tao. Tahimik na nakikinig si matanda, komplikado ang tingin niya sa akin. Kung kaya mong mapatumba ang malaking pusa ngayong pagkakataon, magiging panatag na akong hayaang pumasok ka sa bundok. Kung hindi mo magawa, kunin mo na lang ang trabaho ng pangalawa mong tiyuhin. Sapat na iyon para mapakain mo ang pamilya mo. Noong panahong iyon, mahalaga pa ang kota ng mga manggagawa. Karaniwan, ang ganitong trabaho ay minamana sa pamilya. Sanay na rin naman ako sa pagkiling ni matanda. Pero matagal ko nang naisip na kahit hindi ko talaga mahuli ang pulang mata na pusa, kailangan pa ring ipasa ang trabaho ng pangalawang tiyuhin. Kay Xuking Guo, kung gagawin ko talaga iyon, hindi ba't magiging katulad ko na rin ang pangatlong tiyuhin? At isa sa mga dahilan kung bakit ako sobrang nagmamadali, ay dahil umaasa akong hindi na pumasok sa bundok ang matandang lalaki. Masayang pagtanda. Si Xuking Guo, matipuno at malakas. Puno ng pagkain ang kanyang mga mata. Walang kaalam-alam sa malalim na kahulugan ng mga salita ng matanda. Siyempre, kahit na naintindihan niya, hindi siya mag-aalala. Sa kanyang puso, matagal na niyang itinuturing ang nakatatandang kapatid bilang pinakamalapit na tao sa kanya. Sa pag-uusap ng tatlo, mabilis na natapos ang isang hapunan. Walang nangyari buong gabi. Pagsapit ng 4:00 kinabukasan, madilim pa ang langit. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Papunta ako sa kwadra kung saan nakakulong ang batang usa at si Filong. Pagpasok ko sa kwadra, bago pa man ako makakilos, agad na tumunog sa isip ko ang system prompt. Maaaring nakawin ang target na si Silang Aso. May positibong katangian na malasa. May negatibong entry, kuryosidad. Pumili ng isang entry para sa pang-aagaw. Hindi ko na kailangang mag-isip kung aagawin ko ang masarap na entry. Malamang napapasok ako sa bundok at tiyak na mawawala ng ulo, di ba? Umiti ako ng malapad at walang pag-aalinlangan na pinili ang kuryosidad. Kinabukasan ng umaga, inayos ko ang mga kagamitan para sa pag-akyat sa bundok. Kasama si Xuking Guo, umakyat kami sa bundok. Sa kahabaan ng mga bundok ng Xing-Anling, naglakad kami ng mahigit 2 oras. Kagabi lang kami nakarating sa pasukan ng bundok na pinasok ng matanda. Sa oras na ito, si Huang Pi at si Huzi ay nagsimulang suminghot-singhot sa paligid. Pinili nila ang tamang direksyon. Si Huang Pi ang unang tumakbo palabas. Si Huzi naman ay sumunod agad. Hindi nagtagal, sa likod ng isang bangin. Narinig namin ang mahinang tahol ng 2 aso. Dahil may mga puno na nakaharang, sobrang malabo. Sa tunog na ito, mahirap matukoy kung ano ang nangyari. Pero may isang bagay na sigurado. Yun ay siguradong nakatagpo ng biktima sina Huang Pi at Huzi. Kuya, baka yung pulang mata na malaking pusa. Punong-puno ng kaba ang mukha ni Xuking Guo. King Guo, mamaya huwag kang lalapit. Hawak ko ang baril at lumiko sa likod. Kung hindi maiiwasan, liko na lang sa puno. Hindi ko inasahan na mabilis akong mahahanap ng dilaw na balat. Ngunit huli na ang lahat. Sa mga ganitong sitwasyon, ang dilaw na balat ay parang mga pusa na nag-aaway. Habang papalapit ako sa pinagmulan ng tunog, bumagsak, pumutok ang baril. Nanginig ako ng buo. Nang walang isip, kumubli ako sa likod ng puno.
hindi ito para sa akin. Huminga ako ng maluwag. Hindi ko akalain na may iba pang tao dito. Nang dumating ako, puno ng gyebe ang daan. Walang kahit isang bakas ng paa, mukhang ibang grupo sila. Galing sila sa kabilang bundok. Iba ang tahol ng aso, may halong ibang mga asong pangaso. Malakas ang hangin sa bundok at may mga puno sa pagitan. Naunawaan ko agad dahil na rin sa tulong ng sistema. Bang! Pangalawang putok ng baril, hindi masyadong mahaba o maikli ang pagitan. Yung klase ng bala na may metal na lalagyan. Biglang nag-iba ang itsura ng mukha ko. Tumakbo ng mabilis. Hindi ito ang unang putok. O pangalawang putok na naguguluhan. Ang nagbaril ay nahaharap sa problema. Lumiko sa bundok, biglang lumiit ang aking mga pupil. Ang dambuhalang halimaw na may pulang mga mata ay mahigpit na pinipigil ang dalawang malaking hayop. Dugo ang nagbabadya sa nyebe. 600 libra ang bigat, parang isang maliit na bundok. Sa tiyan, makikita ang tuyong mga piraso ng dugo. Iyan ay gawa ng matandang lalaki. Sa ibang bahagi, wala namang anumang sugat. 7 o 8 metro ang layo, 2 malaking aso ang nagngangalit. Nagtatahol sila ng mabangis patungo dito. Sa likuran nila, isang katamtamang gulang na lalaki ang nanginginig habang nagpapalit ng bala sa baril. 2 putok ang pinakawalan pero hindi nakuha ang malaking pusa. Nawala pa ang 2 aso. Ang pulang mata ng malaking pusa ay naglabas ng maikling ungol. Agad itong tumakbo patungo sa 2 aso at sa katamtamang gulang na lalaki. Ang bilis ng takbo ay nakakagulat. Si Huangpi at si Huzi ay umatras sa aking tabi. Sumisigaw sila sa kanya, hindi tumatakbo. Gusto niyang iligtas ang kapwa niya. Biglang umalingaw ang tahol ng mga aso sa kagubatan. Ang 2 asong pangaso sa harap ng lalaking nasa katanghali ang gulang ay nagkaroon muli ng lakas ng loob. Pero halatang wala itong silbi. Yung 2 sumugod kanina ay nabuksan na ang tiyan. Tiger, sugod. Nag-utos ako habang nakakagatlabi. Ako mismo ang kumuha ng shotgun. Tinarget ko ang ulo ng pulang mata na malaking pusa. Aktibo ang stability na skill ng Flying Dragon, koordinasyon ng kamay at mata. Hindi gumalaw ang dulo ng baril. Pero hindi pa panahon para bumaril, mahina ang penetration ng baril ko. Isang putok hindi tatagos, kailangan hintayin ang pagkakataon na tamaan ang mata. Isang putok hindi mamamatay, lalo lang siyang magagalit. Lahat ng aso dito mapapahamak. Kailangan ding mag-ingat sa lalaking nasa gitnang edad. Itong itim na aso ay matalino. Sino ang kapatid na iyon? Galing ba siya sa bayan? Umurong ang lalaking nasa gitnang edad sa tingin niyang ligtas na distansya. Sumisigaw siya. Manggagaso mula sa lungsod, hilig ang pangangaso. Narinig kong sinasabi ng iba na ang lugar na ito saksing anling ay angkop. Nag-utos ng tao na kumuha ng baril at aso. Unang putok, nagulat. Pangalawang putok, nagpanik. Nahatak ng sigaw ng dilaw na balat at tigre. Umaasa sa lakas ng armas. Itinaas ang kamay at bumaril, hindi inisip kung tatamaan ang aso. Ang putok na ito ay nakakuha ng buong atensyon ng pulang mata na malaking pusa. Nataranta ang lalaki, 2 metro ang haba ng may batik na halimaw. Dahil sa galit, nag-aapoy ang mga mata. Puno ng pangil ang bibig. Sugod na parang baliw, hindi makapagpigil ng baril. Sa pangalawang putok, naguguluhan at pinindot ito. Pagkatapos, tinanggal ang tali ng aso. Para maantala ng 2 tanga ang oras. Habang siya ay nagmamadaling palitan ang bala. At pagkatapos, narito na ako. Kuya! Para kang lumilipad sa damo. Hindi mo pa natatapos magsalita. Nang makita mo ang nangyayari sa ibaba, nag-iba ang tono mo. Nagbigay ako ng senyas na manahimik. Nakikita mo ba yung lalaking iyon? Sige, kunin mo ang baril niya. Tumalikod si Kingo at nawala sa kagubatan. Huwag mong isipin na itong batang ito ay tanga-tanga lang sa araw-araw. Pero sa kabila nito, anak siya ng pamilyang Laoksu. Sa kaibuturan, siya ay likas na manghuli. Lalo na sa bundok. Para sa mga kalalakihan na hindi sanay, napakadali lang nito. Sa oras na ito, ang 2 aso ng lalaki ay abala pa sa pag-atake sa malaking pusa. Buti na lang at nasugatan ang tiyan ng hayop na ito. Nagdala ng bagyo at nyebe sa loob ng isang araw at isang gabi, labis ang pagkapagod. Kung hindi, wala silang karapatang mang-abala. Noong una, ayaw ng matandang Ginoo na pumasok ako sa bundok. Dahil dito, maraming mabangis na hayop sa loob ng bundok. Kahit ang mga matatandang manghuli. Kapag nakatagpo ng ganoong malaking hayop, wala silang magagawa. May isang malaking manghuli na handang umatake sa likod. Nakuha ng pulang mata na pusa ang pagkakataon. Pinipigilan ang matinding sakit sa tiyan, lumingon at sinampal si Bai. Ang mga pangil ay may kasamang malaking lakas. Pinunit nito ang tiyan ng aso at itinaboy. Naramdaman kong humigpit ang puso ko at muling lumiko. Ang susunod na target ay ako na. Tumingin ako sa direksyon ng lalaking nasa gitnang edad. Nakuha na ng Kingo. Agad akong nakahinga ng maluwag at humuni kay Huzi. Nang marinig ang tunog, agad na tumakbo si Tiger. Kasama na rin niyang dinala ang natitirang malaking hayop ng lalaki. Wala nang iniisip na alalahanin, itinutok ko ang baril ko sa pulang mata ng malaking pusa. Ang tunog ng sipol ay nakakuha ng atensyon ng higanteng hayop. Ito ay umatungal ng maikli sa langit. Parang nababaliw, mabilis itong tumakbo papunta sa akin. 20 metro. 15 metro. Kita ko ng malinaw ang tigre sa aking mga mata.
Hindi ako gumalaw. Pinindot ko ang gatilyo. Yumanig ang putok ng baril, nagbagsakan ang nyebe sa mga sanga. Isa-isang nalaglag. Tinarget ko ang mata, isang putok sa ulo. Huminto ang pagdamba niya. Pero naroon pa rin ang bigat ng 600 libra niyang katawan. Biglang bumagsak ang katawan, umilag ako sa gilid. Ibinaba ko ang baril. Huminga ng malalim, halos mawalan ako ng ulirat kanina. Ek! Sobrang delikado mo. Namatay na sana sa baril. Sumigaw si King Guo sa sobrang galit. Nabigla rin ang nakatali na lalaking nasa gitna. Puno ng isip ko ang mga eksena ng aking katapangan sa panganib. At ang kamanghamanghang isang putok. Dilaw na balat. Tiger! Mag-ingat! Ngayon kayo ang magtatagumpay. Mamaya, pakakainin ko kayo ng mabuti. Habang pinapakalma ko ang mga aso, tumingin ako sa King Guo. King Guo, pakibitiwan ang kuya mo. Sinabi ko lang natanggalin mo ang baril, bakit mo siya tinali? Naiintindihan agad ni King Guo, humarap at tinanggal ang tali ng lalaking nasa gitnang edad. Nagpakita ng ngiti. Kuya, natatakot ako sa malaking pusa. Nalito ang isip ko. Huwag kang magalit, ha? Hindi nagsalita ang lalaking nasa kalagitnaang edad, pinapagpag lang niya ang nyebe sa kanyang puwitan. Kakaiba ang kanyang ekspresyon. Ang sinabi ng malaking tanga na ito, ni isa doon ay hindi niya pinaniwalaan. Matatakot daw siya sa malaking pusa. Kanina, nang sakalin ang liig, agawin ang baril at itali ang kamay. Ang kilos ni Xingshan ay mabilis at malinis. Kung hindi lang niya nakita na mga bata kami, baka inakala pa niyang totoong masamang tao ang nakaharap niya. Hindi basta-basta ang dalawang batang lalaki. Saan kayong barangay? Tiningnan ng lalaking nasa gitnang edad. Bakit ka kinakabahan? Alam ko ang mga patakaran sa pagpasok sa bundok. Si Liu Aigo ang kapitan ng barangay ninyo, di ba? Kilala kami. Ako ang manager ng pabrika ng kahoy sa bayan. Q Dalong. Tio Q. Ikaw pala. Kaya pala pamilyar ang mukha. Pareho tayong mga anak ng pamilya Xu sa Baishutun. Noong bata tayo, niyayakap mo pa ako. Q Dalong. Ang pangalang ito ay nagbigay sa akin ng maraming alaala. Ang tatay ko at si Q Dalong ay nag-aral sa parehong mataas na paaralan. Nagtapos ng mataas na paaralan ang tatay ko at nagtrabaho na. Si Q Dalong ay pumunta sa probinsya para magpatuloy sa pag-aaral. Nang pumanaw ang tatay ko, si Q Dalong ay palaging bumibisita sa akin tuwing umuwi siya. Ngunit dahil sa trabaho, hindi na siya madalas makapunta. Ikaw ba ay anak ni Chongwu? Magaling na bata, ang anak ng tigre ay hindi pusa. Magaling na bata, walang anak na hindi magaling ang tigre. Nakuha mo ang talento ng iyong ama. Tumingin siya sa tabi kay King Guo. Ikaw ba ang anak ni Chongwen? Magaling silang lahat. Ha 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 ha. Mabilis akong lumapit. At inabot ang baril na may bolt gamit ang dalawang kamay. Tio Q, patawad po. Pinakamasama sa pangangaso sa gubat ay may ibang tao. Wala akong magawa. Kaya pinababa ko kay King Guo ang baril ninyo. Nabanggit na natin ang lahat. Kung magpapalusot pa tayo. Wala nang saysay. Kinuha ni Q Dalong ang baril. Hinampas ang balikat ko. Okay na. Wala kang maling ginawa. Kayo na ngayon ang mga tagapagligtas ng tiyuhin. Tiyuhin Q, wag mong sabihin yan. Kamag-anak tayo, dapat lang nailigtas ka. Sumagot ako ng nakangiti. Nawala na ang hindi pagkakaintindihan. Lumiko sa malaking pusa na may pulang mata. Bago mamatay ang mabangis na hayop sa bundok, nagkukunwari itong patay. Tinawag ko si Tiger na lumapit at kumagat. Nang hindi kumikilos, doon ko lang nakumpirma na patay na ito. King Guo, kumuha ka ng panggupit, simulan mong buksan ang malaking pusa. Tio Q, sandali lang, umupo ka muna sa bahay. Sige, kayo na ang bahala, pupunta ako para tingnan ang mga aso ko. 500 libra ng makulay na malaking pusa. Kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko para mabago ang posisyon ng interface. Pinagsama namin ang lakas para mapatihaya ang malaking pusang may pulang mata. Nakatihaya ang tiyan nito. Si Q Dalong naman, wala siyang gana tumulong sa mga oras na ito. Kasi yung mga aso niyang pangaso ay nakahiga pa sa lupa. Kailangan pa niyang maghanap ng lugar para maayos ang mga aso. Pagkatapos naming matapos, nakapagsindi na ng apoy si Q Dalong. Tio Q, abala ka na buong umaga, magpahinga ka muna. Ito ang lutong pagkain ng misis ko, tikman mo. CJ, kinuha ni Q Dalong at nagulat. Ano nang sinabi mo? May misis ka na. Kailan ka ikinasal? Wala pa, nagbigay lang ng sulat. Hintayin mong magbukas ang daan bago kumuha ng lisensya. Sige, ikaw. Ano bang hinihintay mong daan? Inaasikaso ko ang sasakyan mula sa pabrika para sa inyo. Ganyan talaga ang mga tao at relasyon. Kung may tumulong sa iyo, at tinanggihan mo, parang hindi ka marunong makisama.